Napunta ang mga salamangkero ng fairy tale sa Edolas, at hindi makapaniwala ang mga ito na sa Earth ay kakampi nila si Erza. Giit ni Wendy na kinuha ng Edolas King ang mga kaibigan nila ngunit natatakot ang Edolas fairy tale na kalabanin ang hari. Sa kabila nito ay nais pa rin ni Natsu na magtungo sa palasyo na ipinagtaka ng mga ito. Sa Royal City ay naglalakad ang tatlong captain ng Royal Army na sila Hughes, Sugar Boy, at Erza. Nang dumating ang Chief of Staff na si Byro dahil nais na daw ng hari na mahuli ang mailap na fairy tale. Dumating din si Panther Lily na first captain of the Royal Army na nakasagutan pa ni Hughes. Nagtungo ang Assistant Chief of Staff na si Coco sa hari dahil excited na siya sa pagkuha ng mahika sa Lacrima. Ngunit giit ng hari na kailangan niya pa ng mas maraming source ng magic power. Nagsimula na sa paglalakbay sila Happy patungo sa palasyo subalit nababahala sila dahil hindi makagamit ng magic. Kalaunan ay nauntog si Natsu sa malaking palaka. Kaya lalaban sana siya pero napatakbo nang maalala na wala silang magic. Pero sinubukan niya pa rin ito kaso tumalsik lang siya sa baby fats ng halimaw. Nang iligtas sila ni Edolas Lucy na tinatawag nila Happy na Barbarong Lucy. Nais daw ipakita nila Natsu sa Earth Lucy na nakakatakot ang Lucy sa Edolas kaya kinawawa nito ang bida. Samantala kumikilos na rin pala si Gajil. Nakarating na rin sila sa bayan sa tulong ni Edolas Lucy. At dahil limitado ang mahika doon ay gumagamit na lang ang mga tao ng mga magic item kaya balak nilang magtungo sa black market. Magtatanong sana si Gajil ngunit nilalayuan ng mga tao. Saka napagdiskitahan pa siya ng tatlong kulangot ngunit pagsuntok sa kanya ay sumakit ang kamay ng mga ito. Nagtaka din ng mga ito dahil ang kilala daw nilang Gajil ay mahinang nilalang at isa lang journalist na kumakalaban sa hari. Kaya nalaman ni Boy Bakal na malapit lang pala dito ang Edolas version niya. Sa black market ay napakapangit ng mga magic item pero nais pa rin bilhin ni Natsu kaso wala siyang pera. Babayaran na sana ito ni Lucy ngunit ibinigay na lang sa kanya ng matanda dahil sa utang na loob. Kalaunan ay pinagtawanan ni Edolas Lucy ang Earth Lucy sa kwento nila Natsu. Saka ipinatago nito ang magic item ni Wendy dahil illegal doon ang mahika. Subalit kalaunan ay nakita na sila ng Royal Army. Kaya agad na ginamit ni Natsu ang sandata kaso naubos na ang mahika nito dahil kanina pa niya ginagamit. Ngunit ang magic item ni Wendy ay napakalakas pa rin kaso sila ang tinangay nito sa malayo pero ayos na rin dahil nakatakas sila at nagtago sa isang bahay. Nang marinig sa labas na nakita ng mga ito ang Earth Lucy kaya sumugod ang bida. Ngunit pinalabas ng dalaga si Scorpio at tinapos ang lahat ng Royal Army. Saka nagulat din ito nang makita ang kanyang sarili. Ngunit meron pang mga kalaban kaya pinalabas si Aris. Kahit natatakot ay kinalaban ng dalagang spirit ang mga sundalo ng hari at dahil dito ay nakatakbo sila. Kalaunan ay sinabi ni Lucy na iniligtas daw siya nila Horologium at Mist Ogan. Giit ni Horologium na tumawid ito ng kusa sa mundo ng mga tao upang iligtas si Lucy at sinabi naman ni Mist Ogan ang lahat ng nangyari saka pinadala siya nito sa Edolas. Nagtataka si Happy kung bakit nakakagamit ng magic si Lucy pero maging siya ay walang ideya. Ngunit natatakot ang Edolas Lucy na kalabanin ng hari kaya nagpasikat si Earth Lucy na siya na ang bahala. Gamit ang mapa ng Edolas ay nagplano ang grupo. Nang magpakita si Edolas Lucy dahil natutuwa siyang parehong-pareho sila ng katawan ni Earth Lucy. Tapos pinalabas pa nito si Gemini kaya tatlo na sila. Pinalabas din nito si Cancer upang gupitan si Edolas Lucy upang hindi na sila malito. Kinabukasan ay naiinis si Lucy dahil iniwan na sila ng Edolas Lucy. Si Gajil naman ay nagtungo sa isang pub para magtanong kung saan nakita niya ang isa pang Gajil. Tuwang-tuwa si Lucy sa libro ng kasaysayan ng Edolas. Nang makita sa itaas ang airship ng hari, dahil kinabukasan na daw ang extraction ng magic power mula sa Lacrima na malamang ay ang fairy tale mula sa Earth. Kailangan nila itong pigilan ngunit walang magic power si Natsu. Ngunit si Lucy na daw ang bahala kaya pinalabas si Loki ngunit si Virgo ang dumating dahil may kadate daw si Loki. Kaya napilitan ng dalawa na gamitin ang mga magic item nila pero agad silang nahuli. Nang dumating ang isang kotse na may tatak ng fairy tale para iligtas sila at agad silang umalis. Kausap naman ni Gajil ang tokayo niya upang malaman ang mga impormasyon sa magkabilang mundo. At di nagtagal ay naging mag-best friend na kagad sila kaya magtutulungan sila mula ngayon. Ang Edolas Natsu ay isang malupit na driver na kabaliktaran ng Earth Natsu. Ngunit inihagis sila nito dahil mauubos na daw ang kanyang fuel at ipinasuyo lang sila ni Edolas Lucy. At nang kinuha ni Natsu ang Edolas Natsu ay bigla itong naduwag. Dahil nag-iiba daw ang kanyang ugali kapag nasa labas ng sasakyan. Kalaunan ay nagpasya na silang iligtas ang mga kaibigan. Ngunit hindi makapaniwala ang Edolas Natsu na may lakas sila ng loob na kalabanin ng hari. Napakasaya at masagana ng mga tao sa Royal Capital kung ikukumpara sa ibang mga bayan sa Edolas. Nang makita nilang may pinagkakaguluhan ng mga tao na isa palang napakalaking Lacrima na naisip nilang ito ang lahat ng mga tao ng Magnolia na inangkin ng sakim na hari ng Edolas upang magkaroon sila ng supply ng magic power sa loob ng 10 taon kaya natutuwa din ang mga tao. Nang tusukin nito ang Lacrima ay inis na si Natsu ngunit pinigilan siya ni Lucy dahil bawal sila
mahuli doon. Pagsapit ng hapon ay problemado ang grupo kung paano nila maiiligtas at maibabalik sa pagiging tao ang mga kasama na naging Lacrima. Nang maisip ni Lucy na magpanggap na hari gamit si Gemini para malaman kung paano ang gagawin, subalit may limitasyon pa rin ang kapangyarihan nito kaya delikado. Subalit dahil sa impormasyon mula sa utak ni Carla ay nalaman nilang meron palang lihim na lagusan patungo sa palasyo. Pagsapit ng gabi ay agad silang nagtungo sa nasabing lagusan pero wala silang ilaw kaya gumawa muna sila ng apoy gamit ang kawayan dahil walang mahika si Natsu doon. Sinubukan din niyang kainin ng apoy upang magkaroon ng mahika subalit nang sumuntok ay wala pa ring nangyari. Saka pumasok sila sa kuweba subalit sa dulo ay isang dead end. Pinalabas naman ni Lucy ang manyak na toro na pinagsusuntok ito at nakita ang daanan sa kabila. Pagpasok ay kinabahan si Lucy kay Natsu ngunit maglalaro lang pala ito ng anino kaya pinakain ng torch. Sa kanilang paglalakbay sa lihim na lagusan ay nakarating sila sa lugar na maraming hiyas. Subalit isa-isa silang nahuli ng mga malalagkit na sapot dahil isa pala itong patibong ng Royal Army sa pamumuno ng fairy hunter na si Erza. Ngunit ang mga exid ay pinuri pa ng mga ito kaya hindi na alam ni Carla ang gagawin. Ikinulong sila Natsu at Wendy dahil sila lang daw ang may pakinabang kaya si Lucy ay mae-execute sa utos ng hari. Sila Carla at Happy naman ay nasa kaharian ng Extalia na daw ngayon dahil natapos na ang kanilang misyon. Samantala sa labas ay nangangalap ng impormasyon ang Edolas Gajil sa Royal Guards. Habang ang Iron Dragon Slayer ay naghihintay lang ng hudyat nito. Nagising sila Happy at Carla sa magandang kwarto kung saan naalala kaagad nila ang mga kaibigan na nahuli ng Royal Army. Dumating si Nichia na kamukha ni Ichiya sa Earth. Nagpakilala din si Nodi na isang ministro sa Extalia at hinihintay na daw sila ng Reyna dahil sa tagumpay ng kanilang misyon. Paglabas nila ay nakita nila ang napakaraming exid na naninirahan doon. At pinaniniwalaan din ng mga ito na mas mataas sila kaysa sa mga tao. Naging sikat din sila sa mga exid habang naglalakad dahil sa natapos na misyon. Samantala nagpatuloy sa pangangalap ng impormasyon si Edolas Gajil sa kabinigyan ng hudyat ang Earth Gajil. Naisip ni Carla na ang misyon pala nila ay ang tapusin ng mga Dragon Slayer ngunit hindi makapaniwala si Happy. Pinaglaban din ni Carla na hindi nila tinraidor sila Natsu at Wendy. Pinaliwanag ni Nodi na pinadala nila ang 100 itlog sa Earth upang tapusin ang mga Dragon Slayer pero dahil sa pagkaimbento ng anima ay gagamitin na lang daw nila ang mga Dragon Slayer bilang source ng magic power. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Lacrima. Nang magpaputok si Gajil ng mga letra para malaman ng isa pang Gajil ang mensahe ngunit nakita siya ng mga bantay. Kaya napilitan ng Dragon Slayer na kalabanin ng mga ito ngunit tinamaan niya ang Lacrima na nagliwanag ng malakas. Giit naman nila Nodi at Nichia na kahit anong isipin nila Happy ay natapos pa rin nila ang misyon na kagustuhan ng Reyna. Ngunit hindi matanggap ni Carla na nagamit pa rin sila kahit nangako siyang poprotektahan si Wendy. Kaya sinabi ni Happy na hindi sila mga puppet dahil sila ay mga fairy tale wizard. Tumakas ang dalawang pusa upang iligtas ang mga kaibigan. Subalit ipinahabol sila nila Nodi at Nichia sa mga sundalo nila. Hindi rin naniniwala si Natsu na kalaban sila Happy at Carla. At nang subukang gumamit ng apoy ay wala talaga siyang mahika. Samantala nagising na si Lucy na nag-iisa sa kulungan. Napansin ng mga pusa ang ingay dahil hinahabol ng maraming sundalong exid ang dalawa. Kaya nagtago sila sa kariton upang makatakas ngunit nadapa si Nichia at gumulong ang kariton na sinasakyan ng dalawa patungo sa ibaba ng bayan hanggang sa mahulog si Carla ngunit kumapit siya kay Happy. Kaso nahulog na ang kanilang kariton sa bangin at nag-crash sa ibaba. Doon ay nakita nila ang malaking Lacrima na pinaghihinalaan nilang kinalalagyan ng mga kasamahan sa fairy tale ngunit hindi sila makalipad dahil sa kawalan ng mahika sa Edolas. Nakita sila ng isang magsasaka na si Lucky at nandyan na naman sila ni Chia. Mabuti na lang ay tinulungan sila ng magsasaka at binigyan pa sila ng pagkain ng asawa nitong si Marl. Giit ni Marl na pinalayas daw sila sa kaharian kaya dito na sila naninirahan. Ngunit nais din ni Lucky na tulungan sila nito sa mga trabaho. Kaya nagbungkal na rin si Happy ng lupa at lagi pang napapagalitan ni Lucky. Si Carla naman ay tinulungan si Marl na magluto. Samantala si Lucy ay ayaw tumigil sa pagsasalita kaya naiinis na ang dalawang bantay. At hindi rin magamit ni Lucy ang susi dahil sa sapot na nasa kamay. Pinick up ni Edolas Natsu si Barbarong Lucy ngunit dahil sa inutos ng dalaga ay mauubusan na sila ng fuel. Pero pinahirapan lang ito ni Lucy dahil ayaw niya ng boylet na mareklamo. Samantala patuloy ang trabaho ni Happy hanggang sa bubong. Saka pinagsibak pa siya ng mga kahoy maghapon. Hindi pa rin mapalagay si Carla kaya sinabi ni Marl na magiging ayos din ang lahat lalo na at meron siyang kasamang knight in a shining armor na si Happy. Dagdag pa ni Marl na kinuha din ng Reyna ang kanilang itlog at ipinadala sa Earth kaya hindi nila nakita ang sariling anak. Dahil tutol sila sa Reyna ay pinalaya sila sa Extalia. Kalaunan ay nagpaalam na si Happy dahil kailangan na nilang iligtas ang mga kaibigan. Kaya
Kaya pag alis nila ay sabay silang tumalon at naghawak kamay. Saka ginamit ang mga pakpak upang makabalik sa isla kung nasaan ang mga kaibigan. Habang pinapanood sila ng dalawa ng mga tunay na magulang pala ni Happy kaya naiyak ang mga ito. Nasasayangan ng mga kasama kung papatayin nila si Lucy, ngunit giit ng hari na utos daw ito ni Queen Chogot ng Extalia. Giit ni Byro na meron pa naman silang dalawang Dragon Slayer. Saka pinag-utos ng hari na kunin na nila ang magic power sa Earthland Lacrima upang makasiguro. Subalit naghihinala si Panther Lily dahil sa pagdagdag ng puwersa ng hari. Nagtungo si Erza kay Lucy. Ngunit dahil hindi ito ang Erza na kaibigan niya ay kinaladkad pa siya nito at balak ihulog sa palasyo. At sinabing marami na siyang napatay na fairy tale wizard kaya hinulag na siya nito. Mabuti na lang ay dumating na sila Happy na iniligtas ang dalaga na nagkaroon na ulit ng mga magic power. Saka nagpanggap si Carla na anak ni Queen Chogot ng Extalia upang malaman kay Erza kung nasaan ang mga bihag. Nang dumating si Panther Lily ay nalaman niyang mga taksil pala sila Happy at Carla sa mga exit ngunit nakatakas na sila. Dahil sa mga karanasan ay napansin ni Lucy na naging mabait na rin si Carla kay Happy. Subalit sinundan pala sila ng napakaraming puwersa ni Nichia. Tapos ipinag-utos pa ng hari na ihanda ang mga special cannon. Ngunit ang mga exit ang inatake nila na nagtataka sa ginagawa ng mga tao. Sinamantala naman nila Happy ang kaguluhang ito ngunit tutugisin pa rin sila ng fairy hunter. Saka ang mga exit ay tuluyan ng naging malaking lakrima dahil sa magic power nila. At ipinahayag ng hari na kailangan na nilang makalaya sa pagiging alipin ng mga exit na sinang-ayunan ng mga sundalo nito. Ngunit dahil sa panganib na dulot ni Queen Chogot ay pinag-utos ni King Faust na kunin ang magic power ng mga Dragon Slayer na ngayon ay nakahanda na sa extraction habang paparating na sila Lucy para iligtas ang dalawa ngunit nag-aabang na pala doon si Erza, na napatalsik ang tatlo gamit ang kanyang sibat. Saka tatapusin na nito si Lucy ngunit iniligtas ni Happy kaya tumama sa sahig ang atake at nahulog mula dito sila Lucy at Happy. Samantala patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng dalawang Dragon Slayer. Nakapagtago sila Lucy sa isang bodega ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Happy. Kaya sumugod siya sa mga bantay at hinagis ang harina upang makatawid sila. Ngunit napatalsik na naman sila ng fairy hunter. Habang naririnig nila ang mga sigaw ni Natso dahil sa ginagawang power extraction kaya matapang itong humarap kay Erza. At pag-atake ng babae ay biglang yumanig dahil dumating na pala sila Gray at Erza upang ipagtanggol ang mga kaibigan. Agad na umatake ng yelo si Gray sa Royal Guards. Kaya sinugod siya ng fairy hunter pero kinalaban ito ni Titania. Saka narinig nila ang boses ni Natso kaya tinanggal ni Gray ang tali ni Lucy. Samantala nag-transform ang sibat ng fairy hunter at sinugod si Titania gamit ito. Dahil sa bilis ay gumamit na rin si Titania ng flight armor upang masabayan ang bilis ng katunggali. Kaso nag-transform na naman ang sibat ni fairy hunter at inatake si Titania na tumalsik sa pader. Saka muling nagbago ang sibat at pinasabog siya gamit ang mahika nito. Subalit nakapagsuot ang fairy tale wizard ng flame armor. Nalaman nila Lucy mula kay Gray na silang dalawa pala ni Erza ang lakrima sa plaza. At nakaligtas sila dahil winasak ni Gajil ang napakalaking lakrima na nagliwanag saka nagbalik sila sa anyong tao. Agad silang sinugod ng mga sundalo kaso hindi magamit ang kanilang mahika kaya iniligtas sila ni Gajil sa mga ito. Saka sinabi nito na kailangan nilang kumain ng gamot. Nagpakita rin ng counterpart ni Gajil sa Edolas na ipinaliwanag ang nangyari ngunit laking gulat din daw nila na sila Erza at Gray lang ang napakalaking lakrima sa plaza. Sinabi din ni Gajil na kailangan nilang kumain ng X-Balls upang makagamit ng magic at ibinigay daw ito sa kanya ni Mist Ogen. Sinabi ni Happy na alam niya kung nasaan ang isa pang giant lakrima. Kaya hahanapin niya si Gajil na kasalukuyang nagwawala sa bayan dahil sa paghahanap nito. Habang sila ay pinuntahan ng nanghihinang sila Natso at Wendy. At pinakain nila ng X-Balls ang mga ito. Naalala din ni Lucy na binigyan siya nito ni Mist Ogen. Dahil sa X-Balls ay nagbalik na ang mahika ni Natso na galit sa mga nang-api sa kanya. Nang magising si Wendy ay sinabi nitong nanganganib ang iba pa nilang kasamahan. Dahil balak daw ng mga ito na ibunggo ang giant lakrima sa Extalia Kingdom. Upang sumabog ito at kumalat ang napakaraming mahika sa buong kaharian. Bumalik si Natso na natatakot dahil sa dalawang Erza na naglalaban. Kaya nang umalis sila Lucy at Gray ay pinigilan sila ni Natso na dumaan doon. Si Wendy naman ay balak magtungo sa Extalia upang balaan ang mga ito sa balak gawin ni King Faust pero ayaw ni Carla dahil kalaban din nila ang mga ito. Kasalukuyan pa ring nagtatagisan ng galing ang dalawang Erza. Habang naalala naman ni Carla ang mag-asawang Exid na tumulong sa kanila. Nang mahanap ni Happy si Gajil ay dinala niya ito sa ere saka dinala sa giant lakrima na nasa lumulutang na isla subalit sobrang laki nito pero susubukan niya pa rin ngunit inatake siya ni Panther Lily ng malaking espada nito. Muli itong umatake kaya umatake na rin si Gajil ngunit mas pinalaki ang espada at hiniwa si Gajil kasama ang isla.
Mabuti ay hindi sila nito tinamaan. Sa kanilang sitwasyon ay nagawa pang mag-away nila Natso at Gray. Samantala iniisip ni Lucy kung paano nila mahahanap ang hari. Kalaunan ay may nakita silang amusement park at nang pumasok ay nakita nila si Captain Sugarboy sa carousel. Saka muntik na silang tamaan ng isang barko kaya napailalim ni Gray si Lucy. Tapos nandoon pa si Captain Hughes kaya mapapalaban talaga sila ng matindi. Inihanda ni Hughes ang sandata nito. Saka sumugod siya sakay ng barko upang tapusin ang tatlong wizard. Ngunit pagkatapos ng impact ay nakitang nakaligtas ang tatlo dahil sa yelo ni Gray. Nagulat din sila nang mag-apoy si Natso at mabilis na sumugod saka sinuntok sa mukha si Hughes. Ngunit kinontrol nito ang isang sasakyan sa likod ngunit nakailag ang bida. Saka pinalubog ni Sugarboy sila Gray at Lucy. Namangha pa ang bida nang makita ang laruan ni Hughes. Saka ipinagmalaki nito ang bato na nakakakontrol sa lahat ng bagay doon ngunit winasak ng bida ang isang cart. Subalit napakarami pa pala ng mga ito at pag-iwas niya ay nakasakay sa isa nito saka nagpaikot-ikot sa kumpas ni Hughes upang mahilo ang bida. Buong lakas namang inihagis ni Gray si Lucy patungo sa roller coaster, saka tumalon patungo sa sinasakyan ni Natso. Si Gray ay gumawa ng mga hook upang makatakas sa trap ni Sugarboy. Saka gumawa ng isang kalawit na ipinang-atake kay Sugarboy subalit natunaw lang nito ang yelo ni Gray gamit ang espada na nakakatunaw ng lahat ng bagay. Samantala nagpatuloy si Hughes sa paglalaro hanggang sa dalhin sila sa tubig pero bagsak na si Natso. Tapos pinakita pa ang pinaka nakakatawang picture nila. Galit na si Natso dahil sa nais gawin ng mga ito sa kanila. Saka nagbukas si Lucy ng Gate of the Waterbearer na si Aquarius. Subalit hindi nito makontrol ang tubig dahil sa magic item ni Hughes. Dahil dito ay tatamaan sila ng mga palaso. Samantala balak ng isagawa nila King Faust at Byro ang pagkontrol sa Giant Lacrima upang ipabunggo ito sa kaharian ng mga Exceed. Nang dumating si Coco na sinabing nandoon pa si Panther Lily dahil pinipigilan nito ang isang Dragon Slayer. Saka mas naging mahaba pa ang espada ni Panther Lily na ipinanghiwa nito kay Gajil ngunit nakaligtas pa rin ang lalaki kaya nagpatuloy ang labanan. Walang pakiang hari kahit madamay si Panther Lily sa gagawin pero hindi matanggap ni Coco kaya kinuha nito ang susi at tumakbo ngunit inatake siya ng hari. At patuloy na kinuryente upang ibalik sa kanya ang susi pero nagpatuloy sa pagtakbo si Coco. Nagising na lang si Natso sa isang silid at nasa loob pa ng kabaong si Lucy at nang buksan ay nakasuot ito ng napaka-sexing damit. Muling pumasok upang magbago ng outfit pero ayaw bumalik ng kanyang kasuotan kaya pinagtawanan ng binata ngunit siya naman ang pinaglaruan ni Lucy na nagsuot ng iba't ibang damit. Kalaunan ay nagpakita si Lucy sa mapangtuksong kasuotan nito pero hindi gumana kay Hughes kaya pinahabol siya sa mga halimaw. Saka inatake nito si Natso gamit ang mommy bandage ngunit sinunog lang ito ng bida at sinipa ang kapitan ng Royal Army pero pinasuntok siya nito kay Frankenstein hanggang sa mapulbos. Subalit nagawa itong matalo ng bida gamit ang kanyang lakas. Kaya pinabalik ni Hughes ang mga halimaw para pagtulungan si Natso. Ngunit nag-init ng husto ang katawan ng Dragon Slayer dahil sa galit na ikinatakot ng mga halimaw saka nakita ni Hughes ang imahe ng tunay na dragon kay Natso. Sa pagtakbo ay nagkabangga sila Coco at Lucy. Ngunit paparating na rin si Byro kaya tinulungan ng dalaga ang bata. Kinilabutan din si Lucy dahil mukhang manyak ang matanda. Umatake na naman si Panther Lily gamit ang malaking espada nito ngunit nag-e-enjoy pa si Gajil sa pakikipaglaban sa malakas na Exceed. Pinalabas ni Lucy si Taurus at agad siyang minanyak nito. At sa utos ng dalaga ay umatake ang baka patungo kay Byro. Ngunit umatake ang matanda ng mga likidong nag-aapoy at naging lechong baka. Pati si Lucy ay pinasabog din nito ngunit pinalabas si Virgo upang wasakin ang manyak patungo sa ilalim ng lupa. Namangha naman si Coco kay Lucy pero nagdadalawang isip siyang ibigay ang susi. Kalaunan ay lumabas ang malaking galamay mula sa butas na kinuha si Coco dahil naging pangit na kraken pala si Byro na patuloy na nagwala kaya napatalsik sila Lucy. Saka binigay sa kanya ni Virgo ang humahabang letigo na mula sa Celestial World. Kaya ginamit ito ng dalaga kay Virgo ngunit hindi ito nasaktan kaya plakda ang Celestial Wizard. Sa muling pag-atake ng kraken ay ginamit ni Lucy ang letigo upang makakapit sa galamay na pinabangga niya sa pader. At hindi pa rin siya tumigil upang mapagbuhol ang mga galamay ng pangit at matumba ito. Saka dumating si Natso na sinuntok si Hughes at nadamay pa si Byro sa kanyang napakalakas na atake kaya bagsak ang dalawa. Dahil iniligtas siya ng mga bida ay ibibigay na ni Coco ang susi upang pigilan ang plano ng hari subalit nakuha ito ni Sugarboy ngunit dumating naman si Gray sakay ng magic cycle. Pinalambot ni Sugarboy ang sahig at nakaiwas naman si Gray ngunit nahuli na naman sila Natso. Habang hinahabol ni Gray ang kalaban ay gumamit siya ng yelo para madulas ito sa kanya pinatamaan ng motor na pinalambot lang ng lalaki pero nalikuran siya ni Gray at sinubukang kunin ang susi na pinatigas ng yelo. Umatake si Sugarboy nang walang tigil ngunit hindi rin tumigil sa pagpapalabas ng yelo si Gray. Kaya nagtagisan sila ng mga stamina at kalaunan ay nagsimulang mag-crack ang susi. Sinabi ni Sugarboy na kailangan din ni Gray ang susi upang mapabalik ang mga kaibigan sa dati. Dahil kailangan nilang tirahin ng Dragon Slayer cannon na gumagamit ng kapangyarihan nila Wendy at Natso ang Lacrima upang mapabalik sa dati ang
mga taong naging kristal. Subalit winasak pa rin ito ni Gray. Kaya nagalit si Sugar Boy ngunit gamit ang mga Ice Blade nito ay tuluyan na siyang tinapos ng Ice Wizard. Saka pinakita ni Gray na kaya niyang gumawa ng isa pang susi. Sa kabila ng panganib ay nagtungo pa rin sila Wendy at Carla sa Extalia upang sabihin ang maitim na plano ni King Faust ngunit kinamumuhian sila ng mga Exceed. Nagtungo doon si Noddy kaya sinabi ni Carla na ginawang lakrima ng Royal Army ang grupo ni Nichia. Pero imbis na maniwala ay pinagtawanan lang sila at pinagbabato pa ng napakaraming mga pusakal kasabay ng mga pangungutya na tiniis ng dalawa. Tinamaan si Gajil ni Panther Lily ng malaking espada nito. Saka tinanong ni Gajil kung bakit walang pake si Panther Lily sa Extalia. Sinubukan din ni Happy na bigyan ito ng isda. Ngunit sinabi ni Panther Lily na walang kwenta ang Extalia. Kaso mas nagustuhan pa siya ni Gajil dahil may pagkakapareho sila. Kasabay ng pagwasak nito sa espada ng Exceed ay nais niya daw na gawing pusa si Panther Lily saka nakipagbugbugan dito ngunit dahil sa lakas ni Gajil ay natalo niya ang pusa. Pero muli itong sumugod at nakipagumbagan sa kanya ng pagmumukha ng walang tigil na napapanood ni Happy. Nahubaran si Sugar Boy nang dumating si Natso dahil natalo na rin niya ang kalaban pero hindi makaalis si Lucy dahil sa bigat ng hinaharap. Saka sinabi ni Gray na magagamit nila ang susi ng Dragon Cannon upang wasakin ang napakalaking lakrima at magbalik sa pagiging tao ang mga kaibigan. Ngunit ang problema ay nasa loob ito ng silid na may Wizard Canceller Magic. Subalit dumating pa si Edolas Urza at tinalo ang dalawa saka dinala sila sa nasabing Dragon Cannon. Samantala naka-standby lang sila Lucy, Natso at Gray ng Edolas. Dinala ni Urza sila Gray at Natso sa loob. Saka pinagbantaang tutuluyan si Natso kung hindi ito gagawa ng susi para sa Dragon Cannon na nasa harapan. Kaya gumawa nga ng susi si Gray at inilagay nito sa sandata kaya nabuksan na ang Dragon Cannon saka nagliwanag ang buong syudad at nagsimulang mag-transform. Tapos lumabas sa itaas nito ang napakalakas na kapangyarihan na nakikita ni Edolas Gajil sa malayo. Ngunit inutusan ni Urza na kumilos si Natso kaya tinapos nito ang Royal Army na nandoon. At ginawa pang bihag ni Urza ang hari dahil ito pala ay ang Urza ng fairy tale. Pinag-utos din ni Urza na itutok nila ang cannon sa lakrima. Ngunit dumating na ang tunay na fairy hunter kaya napigilan ang kanilang plano. Sa katuluyang inihanda ang Dragon Cannon na umikot ng napakabilis hanggang sa tuluyang mag-launch ang malaking dragon chain na kumapit sa lakrima, tapos pinag-utos ng hari na ibangga ito sa Extalia. Nang dumating naman sila Lucy gamit ang halimaw ni Coco upang iligtas sila Natso kaya hindi na naman natapos ang labanan ng dalawang Urza. Pero ipinag-utos ng fairy hunter na tugisin ang mga ito. Samantala gamit ang dragon chain ay patungo na ang lakrima sa Extalia upang sumabog ito kaya nagmamadali na sila Natso. Nakita rin ng mga tao ang masamang balak na ito ng hari. Nag-report na rin ng Royal Guard sa mga Exceed Elder at sa Reyna tungkol sa pag-aaklas ng mga tao. Sinabi rin ng sundalo na nandoon sila Carla at Wendy upang magbabala tungkol dito kaya nagpa siya ang Reyna na puntahan sila. Walang sapat na oras si Gajil upang wasakin ang lakrima bago ito tumama sa Extalia. Nang dumating sila Natso sakay ng halimaw ni Coco upang pigilan ang lakrima. Nangako naman si Gajil na pagkatapos ng lahat ng ito ay gagawin niyang partner na pusa si Panther Lily. At gamit ang buong lakas ay pinipigilan ng mga fairy tale wizard ang lakrima na tumama sa Extalia at nakikita ito nila Lucky at Marl dahil malapit sa kanilang bahay. Samantala nababahala na rin ang iba pang Exceed dahil totoo pala ang babala nila Wendy. Kaya nang binato sila ay sinangga ito ni Noddy dahil na-appreciate nito ang dalawa. Saka nagtungo mismo doon si Queen Chogot kaya lumuhad ang lahat. Ngunit tinanggal ng Reyna ang kasuotan at ipinakita na hindi siya isang Diyos katulad ng inaakala nila kaya hindi niya maipagtatanggol ang kanilang kaharian lalo na at isa lang ang kanyang pakpak. Pinatotohanan din ng mga elder na isang katang-isip lamang ang ipinakalat nilang napakalakas ng Reyna upang matakot ang mga tao at matigil ang pagpapahirap ng mga ito sa kanilang lahi. Ngunit nagagalit pa rin si Carla dahil sa misyon ng mga Exceed na tapusin ang mga Dragon Slayer na sinabi ni Noddy na isang komplikadong bagay. Kaya binigay ng Reyna ang espada upang payagan si Carla na pagbayarin siya sa mga kasalanan. Hindi rin makapaniwala ang mga pusa sa kanilang nalaman. Kinuha naman ni Carla ang espada upang pagdusahin ng Reyna ngunit hindi ito tinuloy dahil ito daw ang panahon na kailangan nilang magtulungan. Saka inilabas nito ang napakagandang mga pakpak at nagtungo upang pigilan ang lakrima. Giit ni Lily na walang kwenta ang ginagawa nila pero nakita si Carla na tumulong na rin. Maging si Noddy ay dumating upang tumulong. Dumating rin ang napakaraming mga Exceed dahil na-inspired silang lahat ni Carla kaya sama-sama silang pinigilan ng lakrima. Naalala ni Lily noong may tinulungan siyang isang sugatan na tao. Ngunit naging dahilan nito para palayasin siya sa kaharian ng Extalia. Nang mahulog ang Reyna ay iniligtas ito ni Panther Lily. Samantala patuloy pa rin ang pagtulak ng lahat sa lakrima upang iligtas ang kanilang kaharian. Dahil sa nagkakaisa nilang mga damdamin ay naitulak nga nila ang lakrima at nagliwanag ito ng napakalakas sa kalangitan. Pagkatapos nito
ito ay naglaho na ang Lacrima pati ang isla na kinaroroonan nito. Dahil nakagawa na pala si Mist Oga ng paraan upang magamit ulit ang anima upang ibalik sa Earth ang Lacrima at kusa itong magbabalik sa orihinal na anyo sa pagbabalik nito. Kaya naman tagumpay din nilang nailigtas ang Extalia. Dahil ang taong iniligtas pala noon ni Lily ay walang iba kundi si Jelal na isang prinsipe pala sa Edolas. Subalit biglang may umatake kay Lily dahil dumating na ang grupo ng Fairy Hunter. Nagbabala ang Fairy Hunter kay Erza. Ngunit nagpakilala si Mist Ogan na isang royal prince. Nang marinig nila ang boses ng hari na sinasabing traidor daw ang kanyang anak na si Jelal. At sa ibaba ay nakita ang nagliliwanag na sandata ng hari na isa palang napakalupit na Dragon Knight na kinokontrol nito. Giit ni Coco na may Wizard Canceller ang armor nito. Saka naglabas ng cannon sa bibig at sumugod ang mga alagad kaya tumakas ang mga Exceed subalit inatake sila ng mga magic cannon upang gawing mga Lacrima ang mga pusa. Tuluyang umatake ang hari ngunit sinalag ito ni Jelal ng kanyang mahika at gumawa pa ito ng 3-layer magic circle upang mapabalik ang malakas na atake sa Dragon Knight subalit hindi ito napinsala dahil sa Wizard Canceller armor kaya muling umatake ng cannon na siyang puminsala sa prinsipe at nagpatuloy pa ito sa pagwawala. Naisip ni Happy na maging decoy si Lucy. Samantala napinsala ang Dragon Knight dahil sa mga atake ng mga Dragon Slayer ng Fairy Tail. Sa kalangitan ay puno ng mga Exceed na naging mga Lacrima. Saka nakita ni Mist Ogan si Lily. Gumamit ng support magic si Wendy sa dalawang kasama upang mas bumilis at mas lumakas kaya hindi sila makita ng hari pero napakatigas talaga ng armor. Kaya pinalakas ni Wendy ang kanilang mga attack power upang mapinsala ang dragon. Nainis ang hari kay Wendy at siya ang inatake nito ngunit nakakagamit siya ng barrier pero sinundan ng mga atake at natisod pa siya. Kaya pinrotektahan siya ng ating bida sa mga atake. Si Gajil naman ay winawasak na siya ngunit tinamaan nito. Sinugod din ni Natsu ang mga atake subalit mas malakas pala ito na sumabog sa kanya. Subalit hinigop lang ng ating bida ang apoy mula sa pagsabog at si Gajil ay kinakain naman ang buntot. Pero hindi pa natatalo ang hari dahil kumukuha siya ng kapangyarihan mula sa hangin. Saka nag-transform na parang Gundam ang katawan na napakaastig na inatake ang mga Dragon Slayer. Ngunit bumalik ang bida para suntukin ito kaso napakatigas ng bakal nito. Nagliwanag rin ang sandata ng dragon at nagpalakas pa saka ito ipinang-atake sa mga Dragon Slayer. Nanghingi naman si Mist Ogan ng tulong kay Panther Lily para sa kanyang plano. Samantala inaatake pa rin ng Royal Knights ang mga Exceed. Saka dumating na naman si Erza Nightwalker para pigilan sila Erza Scarlet. Tapos pinagbabaril sila hanggang sa tamaan at mahulog ang kanilang halimaw na sinasakyan ngunit sinundan pa rin ito ng Royal Army para siguruhing namatay na sila. Subalit nailigtas pala nila Happy at Carla ang mga kasama, subalit si Erza ay kumapit sa halimaw ng kalaban saka sila muling nagkaharap ni Nightwalker gamit ang mga sandata at tumalon patungo sa lupa. Dito ay gumamit si Scarlet ng Heaven's Will Armor at nag-transform din ng sandata ni Nightwalker saka sila nagpatuloy sa labanan. Gumamit ang Royal Army ng laser beam kina Happy at Carla kaya sinalag ito ni Gray ng yellow pero hindi pa rin sila tumigil. Saka pinagtulungan ng mga ito si Gray subalit tinapos sila gamit ang yellow. Ibinalita ni Edolas Lucy sa mga kasama ang masamang balak ng hari sa mga Exceed ngunit walang lakas ng loob na lumaban ang mga ito. Naiksabayan na naman ng mga atake sila Nightwalker at Scarlet. Saka naging dalawa ang sibat nito at inatake ng apoy pati na ng yellow si Erza. Nag-transform si Scarlet ng Photon Slicer Armor subalit nahiwa ni Nightwalker ang kanyang magic kaya siya pa ang napatalsik nito patungo sa pader. Samantala nag-iisip ang Edolas Fairy Tail kung ano ang kanilang hakbang na gagawin para makinabang sa labanan ng Royal Army at mga Exceed. Napatalsik ng hari ang mga Dragon Slayer. Dahil ang Dragon Knight ay tuloy-tuloy daw ang paghigop ng kapangyarihan sa buong mundo. Nagliwanag naman ang mga kamay ng bida upang pigilan ito. Tinawag naman ni Lucy si Loki para kalabanin ng Royal Army habang tumatakas sila Happy at Carla. Ngunit nang atakihin sila ay pinrotektahan ni Carla ang kasamang pusa. Pinaulanan pa sila ng atake saka dumating si Loki para tumulong. Subalit napatalsik sila Gray at Loki ng isang legion saka nagpatuloy na mabugbog ang lahat ng kanilang kasamahan. Hanggang sa mapabagsak silang lahat, nang tumubo ang isang halaman at sinakal ng mga ugat ang mga legion na nandoon. Dahil dumating pala ang Edolas Fairy Tail upang tulungan sila kaya matapang silang sumugod at nakipaglaban sa Royal Guard. Nagtaka si Gray nang makita ang kamukha, at pinagbabaril nila Alzac at Biska ang mga kalaban. Si Droy ay gumawa ng mga puno na kinuha ang mga kalaban, at si Jet ay sinipa ang mga ito. Subalit wala pa ring nananalo sa naglalaban na dalawang Erza hanggang sa sumabog ang kanilang mga atake. Ginamit na ni Nightwalker ang pinakamalakas na anyo ng sandata. Si Scarlet naman ay gumamit ng Armadora Fairy Armor. Saka muling nagsabayan ng mga atake ang dalawang dalaga at nagsalpukan na naman ang mga kapangyarihan na nagpasabog sa isla na kinaroroonan nila kaya nawasak ang kanilang mga armor at sandata. Kaya nagpatuloy na lang sila ng suntukan. Matapang na sumugod ang dalawang Dragon Slayer, saka umatake si Wendy ngunit nasa lag ng shield kaya
natawa si Dumbledore. Nakasampa na rin si Gajil ngunit walang kwenta ang atake at siya pa ang napinsala nito. Tutuluyan sana ni Gray ang isang army ngunit napipilitan lang pala itong sumunod sa hari, sabi ni Mira. Saka ang Edolas Wendy ay sinamahan sila Happy at Carla. Habang nahuhulog ang kinalalagyan ay patuloy pa rin ang suntukan ng dalawang Urza hanggang kamatayan dahil sa kanilang mga pinaglalaban. Pilit na pinaliwanag ni Scarlet kay Nightwalker na ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang kanilang sariling lakas na hindi umaasa sa mahika. Dahil isa lang sila ay sinabi pa ni Scarlet na alam niyang may pagmamahal din si Nightwalker sa mga tao hanggang sa tuluyang bumagsak ang kinatatayuan. At pagdating sa ibaba ay pareho na silang walang lakas para gumalaw. Nagtungo naman sila Mist Ogan at Lily sa panglikha ng anima. Dahil balak pala ni Mist Ogan na makagawa ng reverse anima upang matanggal niya ang lahat ng mahika sa mundo ng Edolas. Nagyayabang si Dumbledore dahil muli na naman niyang nalampaso ang mga Dragon Slayer. Saka pinasabog niya na naman ang mga ito. At nagpatuloy siya sa paghigop ng magic power sa paligid patungo sa sandata. Dahil sa mga nangyayari ay nagpa siya ang tatlo na magsabay-sabay gumamit ng Dragon's Roar patungo sa Dragon Knight ni King Faust. Kaso nakatakas pala ito sa kanila. Saka sila sinugod at pinaulanan ng maraming atake na tumama sa tatlong Dragon Slayer. Giit ni Dumbledore na kung susuko sila ay baka bigyan pa sila nito ng maayos na pagtrato. Kahit wala ng lakas ay bumangon pa rin si Natso at nagawa pa nitong masalag ang malaking paa ng dragon at dahil sa galit ay naihagis pa ito. Kaya pinasabog siya ni King Faust pero nasa likod na si Gajil na sinuntok ang dragon ng malakas at pinigilan pa nitong makagalaw ang dragon. Saka naman gumamit ng Sky Dragon's Roar si Wendy kay Natso upang magamit ang rotation na bigay nito kaya mas naging mapaminsala ang atake ng bida na tuluyang tumago sa makapal na armor ng Dragon Knight at nakuha niya pa si tandang Dumbledore bago tuluyang sumabog ang Dragon Knight. Saka nakaramdam ng takot ang hari nang makita ang mga imahe ng mga dragon na nagturo sa mga Dragon Slayer. Nagsimulang mahulog ang mga isla sa kalangitan na siyang tanda ng pagkaubos ng mahika sa mundo ng Edolas. Nakita rin nila na hinihigop ang mga mahika sa paligid patungo sa langit, na dahil pala sa kagagawa ni Mist Ogan upang maubos ang lahat ng mahika sa Edolas patungo sa Earth. Dahil dito ay tumigil na sa paggana ang mga magic weapon ng mga naglalaban sa battlefield. Isa-isa na ring nahuhulog ang mga isla at tumakas na rin ng Royal Guards. Nabahala din ang Edolas Fairy Tail sa kawalan ng magic power, maging ang mga sibilyan ay natatakot sa nangyayari dahil magiging wala ng kwenta ang mga kagamitan at mga bagay na gumagamit ng mahika. Nais naman ni Mist Ogan na si Panther Lily ang maging bagong hari upang pagkaisahin ang mga Exid at mga tao sa bagong mundo na walang mahika. Upang mangyari ito ay kailangan niyang patayin si Mist Ogan na kilala bilang isang traidor sa mahal na hari. Subalit hindi matanggap ni Panther Lily ang desisyon na ito ng mahal na prinsipe. Iniligtas ni Lucy ang isang bata dahil nagpapanik ang mga tao dahil sa patuloy na paghigop ng magic power ng reverse anima. Ayaw pa rin gawin ni Lily ang nais ni Mist Ogan. Nang dumating ang isang royal guard dahil may nagwawala daw sa capital. At nalaman nilang sila Natso pala ito na nagpapanggap na villain at bihag pa nito ang hari. Kasabot din ito sa pangwawasak sila Gajil at Wendy. Ngunit alam ni Mist Ogan ang nais nilang gawin. Pero hindi pa rin tumigil sila Natso. Giit ni Noddy na narinig ng mga ito ang kanilang usapan ni Lily kaya sila Natso na ang gaganap na villain upang magbalik ang tiwala ng mga tao kay Mist Ogan na minsang pinalayas ng mahal na hari. Bumaba naman si Mist Ogan upang pigilan sila Natso. Sila ni Chia ay nagbalik na rin sa dating anyo subalit nagulat sa nagaganap. Sa pagsugod ni Mist Ogan ay gumamit siya ng mahika pero nahigop na rin ito ng reverse anima. Kaya mas nagwala pa si Natso para maniwala ang mga tao. Tapos nagsuntukan sila habang nanonood ang mamamayan. Kung saan nagsilbi itong pamamaalam ni Natso kay Mist Ogan gamit ang tatlong batas ng fairy tale. Nagumbagan sila ng walang tigil hanggang sa bumagsak ang dalawa. Ngunit hindi na bumangon si Natso upang maging bayani si Mist Ogan. Saka nagliwanag ang kanilang mga katawan dahil hinihigop na rin sila ng reverse anima at maging ang mga Exid ay hinihigop nito dahil sa taglay na mahika ng katawan. Sa pagkawala ng mahika ay nababahala ang Edolas Fairy Tail. Ngunit sinabi ni Gray na basta may mga kaibigan sila ay buo pa rin ang kanilang guild. Umakting na lang na nasasaktan sila Natso upang magmukhang tinalo sila ni Mist Ogan. Saka nagpaalam sa mga naging kaibigan sa kabilang mundo. At pagdating ng umaga ay wala ng mahika ang Edolas ngunit pinalakas ng prinsipe ang kanilang loob. Nakabalik na rin sa wakas sa Magnolia ang ating mga bida at kasama nila ang mga Exid. Tutol si Carla na dito sila manirahan dahil sa binigay nilang misyon na tapusin ang mga Dragon Slayer. Sinabi naman ng mga elder na nakaraan ay nakita ng Reyna ang future na mawawasak ang Extalia. Kung kaya ipinadala nila sa Earth ang 100 itlog upang hindi maubos ang lahi nila.
At isang kasinungalingan lang na misyon nilang patayin ang mga Dragon Slayer upang payagan sila ng mga tao na gamitin ang anima upang makatawid sa Earth. At ang iniisip ni Carla na misyon ay isa lamang pagtanaw sa future dahil meron itong katulad ng kakayahan ng Reyna na nakakakita ng future. Dahil malinaw na ang lahat ay lumipad na sa kalangitan ng mga Exceed upang maghanap ng bagong tirahan sa Earth. Tinanggap na rin ni Carla ang paumanhin ng mahal na Reyna. Ngunit nagtataka siya kung bakit nagmana siya sa Reyna. Sila Lucky at Happy ay obvious na mag-ama. Saka ginaya nila Natsu si Noddy na mahilig maglulo. Si Erza naman ay kinilabutan dahil kapareho ni Nichia si Ichiya kaya nasapok ito. Dahil maayos na ang lahat ay niyakap na ni Queen Cho'Gath ang kanyang anak. Saka umalis na ang mga ito upang muling magsimula ng kaharian ng mga Exceed. Samantala naiwan silang naglululo. Hinanap ni Gajila ang pusa niyang si Lily, na naging isang maliit at cute na pusang itim. Kaya tuwang-tuwa si Gajil dahil may pusa na rin siya sa wakas. Tapos nahuli pa nito si Lysana ng Edolas. Ngunit niyakap nito si Natsu dahil ito pala ang kanilang Lysana kaya na-miss din nito si Happy. Pero duda pa rin si Erza dahil namatay na si Lysana. Giit ng dalaga na noon ay hindi talaga siya namatay dahil hinigop lang siya ng anima. At nakarating siya sa Edolas fairy tale na natuwa dahil namatay pala ang Lysana doon kaya nagtaka sila kung paano siya nabuhay. Sa una ay nalilito din siya sa mga guildmates sa Edolas pero nakapag-adjust na rin siya ngunit hindi niya sinabi ang katotohanan na mula siya sa Earth. Kaya nang higupin din ito ng reverse anima ay nalaman na ng mga kasama, ngunit sila Elfman at Mira ay matagal na palang alam na mula siya sa Earth. Samantala nasa libingan ni Lysana sila Elfman at Mira. Nang dumating ang kapatid at nabigla ang dalawa saka masayang tumakbo patungo sa mga ito kaya nabuo na muli ang magkakapatid. Samantala sa isang isla ay nagpapahinga ang isang mapanganib na lalaki. Kasalukuyan din na ginagawa ang mga bahay at gusali sa Edolas. Dahil wala nang mahika ay nilagyan ni Levi ng mga gulong ang kanilang guild house. Naisip naman ni Natsu na gamitin ang kanyang sasakyan. Ngunit dahil nawala ang mahika sa kanilang mundo ay ayaw na rin itong tumakbo. Dahil dito ay ginawang mga kalabaw na tagahila ng guild ang mga lalaking miyembro. Pinarusahan ni Mist Ogan ng hari sa pagpapalayas dito at pagbabawal na magbalik sa palasyo. Samantala sila Erza, Sugar Boy, Hughes at Byro ay pinapatulong niya sa mga tao na gumawa ng mga bahay at gusali bilang parusa. Nakahanda daw ang mga ito sa execution ngunit nais ni Mist Ogan na habang buhay nilang pagdusahan ang mga kasalanan. Ngayon ay napagtanto na ni Faust ang kahalagahan ng mga kaibigan dahil nang makausap niya daw si Natsu ay napakalaki ng ngiti nito dahil sa Fairy Tail Guild. Sa katuluyan na itong nagpaalam sa palasyo. Samantala ang kababaihan ay nagre-relax lang habang kayod kalabaw ang mga kalalakihan sa guild kaya pagdating nila sa bayan ay lupaypay ang mga ito. Saka nagpasya sila na tumanggap ng mga trabaho na may katumbas na salapi, pero ang kalalakihan ng pagtatrabahuhin ng mga ito. Samantala sa Earthland ay nagpakita na si Lysana sa guild. Ngunit nang lapitan ng kalalakihan ay sinapok sila ni Elfman. At nandoon na rin si Lily na naging pusa ni Gajil. Nang makita nito ang master ay niyakap ito ng dalaga ngunit delikado na ang katawan ng matanda. Sunod ay nagkaroon sila ng welcome back party para kay Lysana. Nanibago din ito dahil nakikisama na sa kanila ang Radiant Tribe. Si Juvia naman ay naiinis dahil nais nitong magtungo sa Edolas nang mabalitaan na patay sa kanya ang Grey doon. Saka nagpatuloy sa pagiging magulo si Natsu kaya tinaga ito ni Gildarts. Nais naman ni Gajil na paglabanin nila ang mga pusa. Mabuti na lang ay matured na mag-isip si Panther Lily pero nagrambulan pa rin ang mga kuma. Samantala sa New Magic Council ay pabor si Master Ord sa Fairy Tail dahil sa naitulong nitong matalo ang Orasyon 6. Ngunit pinag-iinitan pa rin ng mga miyembro ng bagong council ang Fairy Tail kaya pinanggako ni Chairman Grandoma na sa susunod na makagawa sila ng gulo ay ididisband na nila ang guild. Matapos ang party ay parang sinalanta ng bagyo ang loob ng Fairy Tail ngunit masaya si Lucy sa mga kaibigan. Subalit nasuntok naman siya ni Natsu habang natutulog ito. Pagsapit ng gabi ay nilapitan ng mga lobo ang lalaki pero natatakot pa itong masaktan niya ang mga hayop dahil lahat ng lumalapit sa kanya ay namamatay. Kaya nais na daw nitong makita si Natsu upang tapusin siya ng bida. Excited ang lahat ng kasapi ng Fairy Tail na gumawa ng mga misyon para magpalakas. Samantala nagsanay naman doon sila Erza at Panther Lily ngunit hindi na ma-maintain ng pusa ang human form. Kalaunan ay excited ang lahat sa announcement ng Master na magkakaroon na naman ng trial para sa S-Class Wizard promotion at magkakaroon daw ng 8 kalahok. At ito ay sila Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Kana, Fried, Levi, at Mest Grider. Nagtataka si Gajil kung bakit hindi siya kasama, giit ni Erza na hindi pa siya handa. Nang magkaroon ng pangitain si Carla ng sakuna sa isang isla. Giit ni Erza na maaaring pumili ng isang partner ang mga kalahok pero bawal ang mga S-Class Wizard dahil magiging mga balakid pala ang 3 S-Class Wizard para sa trial. Ang napiling partner ni Fried ay si Big Slow. Si Natsu naman ay si Happy. Kaso ayaw sanang maging kalaban ni Juvia si Gray. Dahil ang partner ni Gray ay si Loki na ginamit daw ang sariling magic para makatawid sa
sa mundo ng mga tao. Nais daw muli ni Gray ng umaatikabong bakbakan kay Juvia ngunit ibang labanan ang naisip ng dalaga. Saka sinabi ni Lisa-Anna na nais niyang samahan si Juvia dahil magkaibigan naman sila ng Edolas Juvia ngunit nalungkot si Elfman. At mukhang nais ni Evergreen na maging partner ni Elfman dahil nagagalit itong si Big Slow ang pinili ni Fried. Samantala patuloy ang training ni Natso para sa trial. Sila Jet at Droy ay nag-aaway ngunit si Gajil ang naging partner ni Levi. Samantala hindi maganda ang kutob ni Carla sa trial. Nangyayain ng estudyante ni Miss Togan na si Mess na maging partner si Wendy. Nakita ni Lucy si Kana na lasing kaya tinulungan niya ito. Ang dahilan ay natatakot itong mabigo na naman sa trial dahil panglima niya na ito. Kaya kapag hindi pa siya naging S-Class Wizard ay aalis na daw siya sa guild dahil sa personal na dahilan. Ngunit ipinangako ni Lucy na tutulungan niya itong maging isang S-Class Wizard. At kinabukasan ay nagtipon ng lahat para magtungo kung saan gaganapin ang trial. Habang patungo sila sa isla ay tiniis nila ang napakainit na panahon. Hanggang sa matanaw na nila ang Tenru Island. Giit ng master na makasaysayan ng islang ito para sa kanilang guild dahil dito nagmula ang unang guild master na si Mavis. Kailangan ay magtungo daw sila sa umuusok at pumasok sa isa sa 8 tunnel. Ngunit kailangan nilang swertehin sa papasukan upang maiwasan ang labanan dahil makakalaban nila ang S-Rank Wizards o ang kapwa trainee. Nang malaman nito ay umalis kagad sila Natso ngunit merong barrier na ginawa si Fried upang makapili sila sa 8 tunnel. Natanggal ni Levi ang barrier ngunit para lang sa kanila ni Gajil. Sila Evergreen ay nagawa ring makalusot dahil matagal niya nang kasama si Fried. Ngunit ang iba ay naghintay na makarating ang barko. Sa kaagad na gumawa ng yelo si Gray upang makapag-glide, lumangoy naman sila Juvia at Lisa-Anna kaya naiwan sila Kana at Lucy. Pagdating nila Natso ay may 4 na kagad na sarado. Kaya ang letter ay ang pinili ni Natso upang makalaban daw niya si Erza. Pagdating nila Kana ay isang lagusan na lang ang natitira. Ngunit pagpasok ay ang combat tunnel pa ang napili kaya makakalaban nila sila Fried at Big Slow na mas malakas sa kanila dahil nilampaso sila ng mga ito noon. Sa kabila nito ay umatake si Kana ng sexy technique kay Fried. Pinalabas naman ni Lucy si Virgo ngunit pinaulanan lang ito ng mga atake ni Big Slow. Kaya sila naman ang inatake ng mga babies nito saka pinalabas ni Lucy si Aris at nahuli ang mga laruan sa kasinipa niya si Big Slow sa mukha. Ngunit nang maglaho ang mga sexy technique ay inatake na sila ni Fried kaya umatake si Kana ng tubig mula sa baraha. Dahil dito ay napalabas ni Lucy si Aquarius ngunit sila ang inatake nito at tinawag pa silang mga pangit sa swimsuit saka ito umalis para makipag-date. Kaya muling ginamit ni Kana ang sexy technique ngunit mas marami na sa pagkakataong ito kaya hiyang-hiya si Fried. At nang subukan niyang tumakas ay natrap pa siya ni Kana at inatake siya ng malakas na kidlat. Dahil dito ay nagbukas na ang patungo sa susunod na round. Ngunit pag-alis ay pinagbigyan lang pala ng dalawa ang mga dalaga upang hindi mag-quit sa guild si Kana. Samantala si Natso ay hinahanap pa si Erza. Subalit sa kasamaang palad ay si Guild Arts ang makakalaban nila pero handa pa ring lumaban ang ating bida. Samantala ang nakalaban nila Juvia ay si Erza na nakasuot ng Sea Empress armor. Kaya nang umatake si Juvia ay nahiwa nito ang tubig niyang katawan at maging ang water slicer ay na-deflect nito ng espada. Sumugod si Lisa-Anna ngunit sinipa lang siya ni Titania at nag-transform na Bonnie ngunit nakailag ito sa kanya. Pero muli na namang sumugod si Lisa-Anna saka umatake si Juvia kaso na-predict ni Erza kaya bagsak pareho ang dalawa. Saka tuluyan ng tinapos ang dalawa. Samantala nag-relax lang sila Kana at Lucy matapos ang unang round. Sila Elfman at Evergreen naman ay nakaharap si Mira Jane. Naghanda ng umuwi si Happy dahil si Gildarts ang makakaharap. Ngunit sumugod pa rin si Natso at pinasabog ito ng malakas ngunit inatake siya nito ng liwanag kaya naisip ni Happy na napulbos ang katawan ng kaibigan. Pero nasa itaas pala ito na umatake sa S-Class Wizard na nagpa-crack sa lupa ngunit kinawawa lang siya nito. Sa kabila nito ay nakangiti pa rin ang bida na nagbuga ng apoy. Ngunit ginawa lang cube ni Gildarts ang apoy at hindi niya nakontrol ang kapangyarihan kaya naisip ni Happy na wala na talaga si Natso pero isa lang pala itong splitting spell kaya nagkaroon ng maraming Natso. Subalit hindi tumigil ang salamander sa pagsugod kahit maliliit na ikinainis ni Gildarts kaya pinabalik niya ito sa orihinal na anyo subalit bigla siya nitong ginamitan ng pinakamalakas na fire technique kaya nagawa niyang mapa-atras sa wakas si Gildarts. Giit ni Gildarts sa may kulang pa kay Natso upang maging class S. Saka nito pinalabas ang nakakatakot sa lakas na kapangyarihan na nagpapayanig sa buong isla dahil sa lakas. Pagkatapos ay nakaramdam ng takot si Natso kaya handa na siyang sumuko ngunit ipinasa pa siya ni Gildarts sa pagsubok dahil sa lakas ng loob nito at pagtanggap sa kahinaan kaya napaiyak na lang ang ating bida. Patungo sa Tenru Island ang dalawang exceed dahil masama ang kutob ni Carla sa kasama ni Wendy na si Mess dahil isa daw itong weirdo. Nakaharap nila Gray at Loki sila Wendy at Mess sa S-Rank Wizard Trial, kung saan ipinamalas nila ang mga kakayahan upang magwagi sa pagsubok na ito kaya pinagtulungan ng dalawa si Mess hanggang mawalan ito ng malay. Tapos si Wendy ay nangasim dahil sa kinain nilang maasim na prutas.
Hindi pinagbigyan ni Mira Jane sila Evergreen kaya napatalsik niya ito ng Black Ball. Umatake na rin si Elfman ngunit napakalakas ng ate niya kaya sinipa lang siya at tatalunin na sila ngunit may sasabihin daw si Evergreen. Nang magising si Mest ay natalo na sila ng nakalaban kaya nalulungkot si Wendy para sa kanya. Samantala hindi maalala nila Gray at Loki kung kailan ba sumali sa guild si Mest. Nagkita-kita na rin ang mga nagtagumpay sa unang pagsubok. Si Erza ay hindi talaga pinagbigyan ang mga nakalaban niya. Ngunit sila Elfman ay nakapasa dahil sa ginawa nilang nakakahiya. Ang pangalawang pagsubok ay kailangan nilang mahanap ang puntod ni Mavis na unang master ng fairy tale. Kaya nauna na sila Natso para maghanap. Si Wendy naman ay nalulungkot pa rin sa pagkatalo nila saka mapapansin na may nalalaman si Mest sa kasaysayan ng islang ito sa fairy tale. Nagtataka si Lily kung bakit niya kilala si Mest gayong bago pa lang siya sa guild. Si Wendy naman ay walang alam na hindi pala talaga nila kasapi si Mest. Hinabol ng iba't ibang mga halimaw ang mga kalahok sa S-Class Wizard Trial. Ngunit ang isa ay sinuntok lang ni Natso saka tinanong kung nasaan ang libingan ni Mavis. At kalaunan ay naisip nilang nasa taas ang hinahanap nila. Sa pansamantalang base ay nagulat daw si Mira nang sinabi nila Elfman at Evergreen na magpapakasal na sila kaya siya natalo. Naisip din nilang nakakahinala si Mest Grider na kinuhang partner si Wendy kaya hahanapin nila ito. Kasalukuyan namang hinahabol ng malaking halimaw sila Elfman ngunit pinrotektahan niya ang katawan ng dalaga kaso tinulak siya nito dahil isang joke lang ang sinabi nila kay Mira. Nang makita nila ang isang lalaki na ayaw silang palapitin. Kalaunan ay naramdaman nito na paparating na naman ang delubyo mabuti na lang ay nailigtas ni Natso ang dalawa sa panganib. Natuwa pa ang lalaki dahil nakita na rin niya si Natso. Ngunit nagtataka sila kung bakit ito umiiyak kaso sinuntok agad ng bida pero hindi ito nasaktan. Tapos paparating na naman ang Black Wave na hindi nito makontrol at natangay pa nito si Natso. Pagkatapos ay hindi siya nasaktan dahil pinrotektahan ng scarf na bigay ni Ignil. Samantala sakay ng flying ship ay patungo na sa kanila ang Grimoire Heart sa pamumuno ni Master Hades dahil pakay nila si Black Wizard Zeref. Sa kabila ng nangyari ay handa pa rin sila Natso na ipagpatuloy ang trial para maging Class S Wizard. Subalit sa Grimoire Heart ay excited na ang mga tauhan ni Master Hades na 7 King of Purgatory para tapusin ang fairy tale. Nag-iisip sila Kana at Lucy kung saan mahahanap ang puntod ng unang master. Di nila alam ay nakikinig sila Gray para sa impormasyon. Kaya nang umalis ang mga ito ay balak nilang sundan. Hindi alam ni Erza na balak lang palang hanapin ni Juvia si Gray at hindi para tulungan si Wendy pero hindi siya makatakas kay Titania. Habang sila Mira at Lysana ay nagluluto para sa mga kasama. Lumabas ang isang halimaw na agad ring binugbog ni Gajil dahil labanan lang naman ang ipinunta niya dito. Nainis si Levi nang malaman na ito lang ang kanyang dahilan kaya tumakbo ang dalaga. Subalit bigla siyang inatake ng dalawang kasapi ng Grimoire Heart pero nailigtas naman siya ng Iron Dragon Slayer. Saka nagpakilala ang dalawa na sina Yamazo at Koazo. Nang biglang magpalabas ng nakabibinging tunog si Yamazo sa kanila. Tapos inatake pa sila ng mga itlog ng manok na puti na sumabog sa kanila saka sila pinagtataga ni Yamazo kaya inatake ito ni Levi na nagdulot ng pagkansela ng spell nito. Sunod ay sinunog pa ng dalaga ang mga itlog. Ngunit umatake si Yamazo na nanghiwa sa mga puno at tuluyan itong napinsala si Gajil kaya hindi siya nito tinigilan sa pagtusok hanggang sa tamaan sa tagiliran at tuluyang bumagsak ang Iron Dragon Slayer. Sa kabila nito ay pinatakas na ni Gajil ang dalaga ngunit nag-iwan muna ito ng bakal na kinain ng binata. Pagkatapos nito ay nabawi niya na ang lakas. Kaya nakagamit siya ng Roar of the Iron Dragon ngunit pinutakte siya ng sandamakmak na mga itlog mula sa langit. Saka hindi siya tinigilan ni Yamazo ng espada nito pero tinamaan pa rin niya ang manok na puti. At nang sumugod si Yamazo ay natusok nito ang kanyang bakal na kamay na nag-crack pero hinawakan niya pa ang espada at pinutol ito gamit ang kamay saka kinain. Kaya naman nagkaroon siya ng lakas para makagamit ng Iron Dragon Slayer secret art na siyang tuluyang tumapos sa tuta ng Dark Guild. Subalit naubos na rin ang kanyang lakas nang dumating ang mga kasama. Dahil sa nalaman ay nagpakawala ng red flare si Erza para sabihin sa mga kagild na merong intruder. Pero hindi makakapayag si Kana na hindi matuloy ang trial dahil panglima niya na ito. Nang magpakita na sa kanila sila Gray at Loki. Ayaw pa rin sumagot ni Yamazo kaya nilagyan ito ng bukol ni Titania kaya sinabi na nitong pakay ng Grimoire Heart si Zeref na nasa islang ito. Nahanap na rin nila Carla sila Mest kaya tinanong nila kung sino talaga ang lalaki at pinagbantaan pa ito ni Lily. Sa isang iglap ay bigla itong nag-teleport at kinuha nito si Wendy upang iligtas sa pagsabog. Saka nagkaroon pa ng isang atake dahil may kalaban pala sa puno na isa sa 7 King of Purgatory ng Grimoire Heart. Dito ay umami na rin si Mest na miyembro siya ng council upang maghanap ng gusot ang fairy tale at tuluyan itong ma-disband. Subalit ang mga pinagmamalaki niyang barko ay agad lang na pinasabog ng kalaban na si Azuma. Sumugod si Lily kaso pinasabog lang siya ng kalaban pero nakasuntok pa ito bago muling pinasabog.
Makarov. Kaya gumamit si Wendy ng support magic sa pusa upang lumakas ito at maiwasan ng mga pagsabog sa kanya sinipa si Azuma. Habang sila Wendy ay nag-teleport sa likod nito ngunit pinasabog ng kalaban ang kanyang paligid upang matalo silang lahat na nakita naman nila Natsu sa malayo. Paparating na ang ship ng kalaban subalit sinalubong sila ng higanteng Makarov. At napag-alaman sa nakaraan na si Master Hades pala ng Grimoire Heart ay si Master Prek ng Fairy Tail na nagpasa ng titulo kay Makarov. Pinagsusuntok ng Giant Makarov ang ship nila upang mapigilan ito. Ngunit inatake naman siya ng Jupiter Cannon ng kalaban kaya sinipa niya ito. Subalit muli lang naayos dahil sa time arc ni Altair. Nang payagan na rin ni Hades na bumaba si Capricorn sa isla. Samantala gumamit na ng Fairy Law si Makarov at nagbabala ito na sumuko na ang kalaban. Nakita ni Natsu na walang malay ang mga kasama at nalaman na niyang hindi kasapi sa guild si Mes dahil nawala na ang epekto ng magic nito. Pero natakot siya nang malaman na kasapi ito sa New Council. Saka nakita nilang nahulog ang mga bilog sa ere na naglalaman ng mga alagad ni Capricorn na kumalat sa buong isla kung nasaan ang mga kasapi ng Fairy Tail. Tapos bumaba na rin ang iba pang mga halimaw na Seven King of Purgatory habang si Altair ay hinahanap lang si Zeref. Gagamitin na ni Makarov ang Fairy Law subalit gumamit din si Hades ng Grimoire Law. Ngunit hindi makapaniwala si Makarov na naging kalaban ng dating master niya. Upang hindi mawasak ang buong paligid sa malalakas nilang spell ay hindi na tinuloy ni Makarov ang atake. Subalit nilagyan siya ni Hades ng mga kadena upang mapabagsak siya nito saka kinaladkad pa siya sa lupa. Nakapagsuot pa ng damit si Makarov saka pinagtalunan pa nila ang mga paniniwala tungkol sa kanilang mga guild saka nagpalabas ng mga nakakatakot na kapangyarihan at nagpaulan ng liwanag si Makarov kay Hades na sinalaglang nito ng payong at ipinangtira sa kanya. Isang iglap ay nakagamit si Hades ng pinagbabawal na mahika at inatake si Makarov ngunit naprotektahan nito ang sarili, kaya ginamit nito ang mga kadena na nakakabit sa Fairy Tail Master hanggang sa mahuli siya nito ng isa pang magic circle kaya nag-activate ng defense skill si Makarov subalit sumabog ito ng napakalakas sa isla. Samantala ang mga miyembro ng Fairy Tail ay patuloy ang pakikipaglaban sa mga alagad ni Capricorn sa iba't ibang lupalop ng isla at natatalo naman nila ang mga ito. Si Zeref naman ay nalulungkot sa mga labanan sa paligid. Hindi na maganda ang pakiramdam ng Master dahil sa mga pinsala. Tapos pinabaon pa siya ng dati niyang sensei sa lupa ngunit bumangon pa ito kaya tuloy ang binutas. At sa malayo ay naramdaman ni Laxus na parang may mali. Tinalo nila Natsu at Happy ang mga kalaban. At ganun din sila Panther Lily. Inatake naman ng apoy si Natsu kaya pinagtawanan ng mga ito. Ngunit dahil sa binigay na pagkain ay mas lumakas lang ang bida na agad silang tinapos ng teknik nito ng Fire Dragon. Nang dumating naman si Zancro na isa sa Seven King of Purgatory, na tinapos din ng mga kasamahan nito dahil galit siya sa mahihinang nilalang. Saka ito umatake kay Natsu ng Black Flame nito na hindi makain ng bida. Dahil isang Godslayer daw si Zancro kaya mas malakas ang kanyang apoy. Samantala biglang naglaho ang mga kalaban nila Gray saka dumating si Capricorn. Sila Ursa naman ay nakasalubong si Meldy na isa rin sa Seven King of Purgatory. At sila Elfman ay nakita naman si Rusty Rose na isang Packboy. At sila Mira at Lysana ay makakaharap si Azuma. Ngunit si Hikaru ay naligaw lang sa gubat. Sinuntok ni Natsu si Zancro pero siya ang napatalsik nito. Saka muli silang nagbakbakan at sinabi ni Zancro na isang butiki lang si Ignil kaya sinipa ito ng bida pero hindi nasaktan. Sunod ay nagsagupaan sila gamit ang kanya-kanyang mga apoy subalit natalo nito si Natsu. Tapos inatake pa nito sila Wendy na nasa ere upang mapabagsak. Nagbuga ng napakalakas na apoy ang bida ngunit kinain lang ito ng kalaban saka ito nagpasabog ng kakaibang apoy na nagpatalsik sa bida sa bangin. Pinagtulungan naman nila Gray si Capricorn. At umatake ng card si Kana na walang epekto dito. Sa ibaba ay nakita ni Natsu si Makarov na nanghihina. Ngunit dahil sa lakas ng mga kalaban ay nais na nitong tumakas sila Natsu. Saka dumating doon si Zancro at sa pagkakataong ito ay nakaramdam na ng takot si Natsu katulad ng naramdaman niya kay Gildarts. Subalit hindi siya pwedeng sumuko dahil nilapastangan ng kanilang guild. Umatake na rin si Azuma sa magkapatid. Saka nag-transform si Lysana at inatake ang lalaki gamit ang mga transformations nito ng mga hayop kaya napabilib ang ate niya pero hindi pa rin ito sapat kaya pinasabog sila. Nang biglang umatake si Mira kaya nais itong makalaban ni Azuma sa seryosong labanan. Sumugod si Natsu at walang tigil na inatake ang kalaban na hindi naman nasasaktan. Saka gumawa ito ng malaking kalawit gamit ang Black Flame na ipinanghiwa sa buong paligid, ngunit ginamit ni Natsu ang malaking kahoy upang mapipi siya pero tumagos dito si Zancro na napinsala siya sa katawan. Tapos gumawa ng mga pangil na ipinangkagat sa salamander kaya sinubukan niyang kainin ng Black Flame kaso hindi magawa. Pinigilan naman ni Makarov ang kalaban sa abot ng makakaya nito kaya ang kanyang kamay ang sinunog ng itim na apoy. Naisip naman ni Natsu na ubusin ang kanyang apoy at saka kinain ng apoy na gawa ni Zancro na tagumpay niyang nagawa tapos hinagis ni Makarov ang kalaban. Dahil dito ay nakagamit na rin si
Natsu ng Black Flame, na siyang tuluyang ipinangtapos sa kalaban gamit ang napakalakas na atake nito. Napahanga si Makarov dahil nagawa ni Natsu na matalo ang kalaban gamit ang delikadong pamamaraan. Subalit naubos na rin ang kanyang lakas dahil sa tindi ng labanan. Patuloy na pinapasabog ni Azuma ang magkapatid. Sa kabanihag nito ng mga ugat si Liz Anna na may time bomb upang lumaban sa kanya si Mira Jane na agad na nag-transform at sinipa siya sa tiyan ngunit pinasabog na naman ito. Tapos hinuli niya rin ito ng mga ugat saka pinasabog ang mga ito at nakipagsuntukan sa kanya ang dalaga upang mailigtas ang kapatid bago ito sumabog. Ngunit pinatalsik niya ito ng mga ugat at inatake habang nasa ere na agad ring umatake ng napakalakas pabalik kay Azuma. Subalit nakapag-shield ito gamit ang mga ugat. Dahil malapit nang sumabog ang kapatid ay sinamahan niya na lang ito dahil wala na rin siyang sapat na magic power kaya magkasama silang sumabog. Sa kabila nito ay nakaligtas pa rin sila gamit ang mga natitirang mahika ngunit wala na silang lakas. Pinapagaling naman ni Wendy sila Natsu at ang Master ngunit walang nangyayari. Nang sabihin ng Master na pabalikin na lang nito sa dati ang kulay ng scarf ni Natsu. Tuwang-tuwa si Altair nang makita si Ziref ngunit nagagalit ito dahil nagsimula sila ng gulo sa isla. Pinagsusuntok sila Elfman ng halimaw ni Rusty na si Thundercrack. Inatake naman ito ni Evergreen subalit napakatikas sa kaniligtas ni Elfman ang dalaga mula sa halimaw at nakuha pa nilang mag-away dahil kailangan na itong gawing bato ni Evergreen kaya sumugod ang dalaga kay Rusty. Kaso inatake siya ng kamay nito at sinampal ng walang awa. Saka natalo rin si Elfman. Dahil sa inis ay muntik nang napatay ni Ziref si Altair ng Black Magic. Kaya nilabanan niya ito gamit ang Time Arc ngunit napatuwad dahil sa lakas. Saka nagpatubo siya ng halaman upang makulong ito kaso hindi na naman nakontrol ang kapangyarihan na sinalag ni Altair ng Crystal Ball. Pagkatapos ay inatake niya ito ng marami pang Crystal Ball hanggang sa mawala ng malay at nangakong ibabalik sa pagiging masama si Ziref. Iniligtas ni Elfman si Evergreen mula sa halimaw subalit nasa dulo na sila ng bangin. Nagawa pa nilang mag-away kahit nandyan na ang halimaw na inatake ang lupa upang mahulog sila. Nang biglang inihagis ni Elfman ang dalaga saka nagtungo siya sa likod nito at nang atakihin ng halimaw ay nag-crack ang lupa at siya ang nahulog. Subalit nagagalit si Evergreen dahil inihagis siya nito at inakala ni Rusty na magkasintahan sila. Saka nag-transform ang kamay ni Rusty at inatake si Elfman. Hanggang sa tapusin na siya ngunit nahuli niya ang kamay ni Rusty. Dahil dito ay nakupya niya na rin ang kamay nito ngunit pag-atake niya ay nagkaroon ng shield. Saka tinanggal ni Elfman ang salamin at nagtangka si Evergreen na gawin itong bato pero hindi tumalab kaya sinapok si Elfman. Saka inatake din si Evergreen. Dahil nakakagawa pala si Rusty ng maraming salamin. At ginamit nito sa kanila ang ultimate spell na nagpalabas ng malaking tore kaya nagpapaalam na ang dalawa sa isa't isa hanggang sa magliwanag at tuluyang sumabog. Nang magising si Natsu ay kulay puti na ulit ang scarf. Saka naamoy niyang nandito si Zolty na nakalaban noon na agad niyang hinanap. Nakaligtas naman sila Lahal ng New Magic Council mula sa pagsabog ng kanilang mga barko. At nandoon na rin si Mest na may pangalan palang Doran Bolt na sinabi kay Lahal ang nangyayari sa isla. Kaya nais ni Lahal na mag-request ng Aetherion Cannon sa islang ito kahit nandito pa ang Fairy Tail. Hindi pa rin matalo ng 4 si Capricorn. Giit ni Loki na dahil ito sa kakayahan ng kambing na nakakapagpahina ng kanyang mga taong katunggali kaya kailangan na nilang umalis para makapag-focus si Loki sa labanan. Pag-alis nila ay agad na ipinamalas ni Loki ang kanyang mga kakayahan sa kambing ngunit napakalakas din ito. At sinabing wala na daw siyang owner. Saka pinalabas ni Capricorn si General Shinzao na puminsala kay Leo. Nang maalala ni Capricorn na kamukha ni Lucy ang dati niyang owner kaya pinaalis ito ni Leo upang hindi niya mapansin pero huli na ang lahat. Samantala hinahanap naman nila Natsu si Altair. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Loki sa mga sinaunang tao na naisummon ni Capricorn. Nang biglang umangat ang palaso dahil patungo pala ito kay Lucy ngunit pinigilan ni Loki gamit ang mga bato. Kaya binato si Loki ng mga patalim na nasalag naman ito. Saka siya sinugod ng mga summon na tinalo lang ni Loki. Nagtataka si Loki kung paano ito nanatili sa mundo ng mga tao sa loob ng 2 dekada. Sagot nitong sinira niya kasi ang isang batas kaya nagkaroon ng mahika na nakakapag-adapt sa Earth. Sa paghahanap ay nadulas si Natsu at nasuka saka nahulog sa ibaba. Nang makita na nandoon si Ziref at biglang umangat ang punong kahoy dahil nandoon din pala si Altair na balak na siyang atakihin ng kristal. Sila Ursa naman ay inatake ni Miraideen ng mga Blade of Sensation na nagagawang masaktan si Juvia. Si Capricorn ay sinubukan din na maging alipin si Leo nang mahulog siya sa trap nito kaya nalaman ni Leo na isang tao pala ang ginagamit ang katawan ni Capricorn at nais nitong lumipat sa kanyang katawan. Nakasuntok si Loki ngunit tuluyan na itong nakalipat sa kanya at pinagbalakan ng masama si Lucy, subalit inatake siya ni Capricorn kaya napalabas nila si Zordio na tunay nilang kalaban dahil bago ito makapasok kay Loki ay nakapagpasa si Loki ng spell kay Capricorn. Dahil sa batas na nilabag nito sa mga celestial spirit ay tuluyan ng naglaho si Zordio. Giit ni Capricorn na noon ay pagmamayari sila ng nanay ni Lucy. Ngunit ibinigay sila sa 3 katulong kaya napunta kay Zordio ang susi niya.
Tapos pinalayas ito sa mansyon dahil sa kasamaan saka ito natuto ng dark magic. Kalaunan ay napunta na ang susi ni Capricorn kay Lucy dahil nanalo si Loki sa laban. Saka nagpas siyang maghiwalay sila Grey para hanapin pa ang ibang miyembro ng Grimoire Heart. Galit na sumugod si Natsu kay Altair ngunit inatake lang ng mga ball ang kristal na kapag nababasag niya ay muli lang nabubuo. Saka umatake ng napakarami nito si Altair na nagpabagsak sa bida. Samantala nagpapahinga ang mga sugatan na kasama sa pangangalaga nila Lysana saka dumating din si Elfman na umiiyak dahil sugatan si Evergreen. Ngunit naniniwala pa rin si Levi na malalagpasan nila ang pagsubok na ito. Naisip naman ni Lucy na alam niya na ang clue kung saan makikita ang puntod ng una nilang master subalit pinatulog na ito ni Kana. Saka dinala ang dalaga sa ligtas na lugar. Subalit aksidente itong nakita ni Hikaru na isa sa 7 King of Purgatory. Mabuti na lang ay nagising si Lucy bago siya nito mapatay. Ngunit may pagkaisip bata ang kalaban. Ipinakita din nito ang gamit sa pangkukulam na si Mr. Kersey pero hindi dito naniniwala si Lucy. Dahil dito ay sinubukan ito ni Hikaru gamit ang kanyang buhok saka binigay sa dalaga. Kaya kahit anong gawin ni Lucy sa manika ay nangyayari kay Hikaru na nag-pose pa ng malalaswa. Subalit nakuha na ito ng lalaki sa kanya saka siya hinabol na parang baliw. At nagawa pa nitong masalag ang axe ni Taurus. Sa muling pag-atake ng manyak na baka ay tinalo na ito ng kalaban. Kaya naman hinabol ulit si Lucy. Saka pinalabas niya si Sagittarius na umatake ng palaso sa paa ngunit sinipa ang mga ito at bumalik lang sa kanila. Sunod ay si Scorpio ang ginamit niya na kasalukuyan daw na nakikipag-date kay Aquarius kaya nagmamadali pero paggamit ng buhangin ay walang epekto sa kalaban kaya umalis na rin ito. Nilabas din ni Hikaru ang manika na gawa sa bakal kaya naging mas malakas ang kanyang atake. Ginamit din ng dalaga si Flo para makyutan si Hikaru ngunit nais itong kainin kaya pinalabas din ni Lucy si Cancer ngunit naghanda pa ng pagsasalangan ng kalaban para iluto ang crab. Saka umatake si Cancer ngunit hindi kaya ng kanyang gunting kaya tinalo na siya nito. Sunod ay si Aris naman ang pinalabas ni Lucy na nagustuhan ni Hikaru saka ginamitan ito ng wool para mapigilan. Ngunit natanggal ito ni Hikaru at pinatalsik sila. Saka tumalon ang kalaban at ginawang bakal ang katawan upang tapusin si Lucy. Subalit dumating si Natsu at tinamaan ito ng hindi sinasadya. Dahil dito ay nag-team up na muli sila Natsu at Lucy. Giit ni Hikaru na siya na ang bahala sa dalawa sa kapagsugod ng bida ay sinampal siya ng malaking palad ng kalaban. Saka umalis si Altair para gawin ang misyon na susundan sana ni Lucy pero hindi makagalaw dahil nakakuha pala si Hikaru ng buhok niya kaya bumawi ito sa kanya at pinatalon pa na parang bunny habang umiiyak. Tapos ginamit ito ni Hikaru upang kalabanin si Natsu dahil mas lumakas ang katawan ni Lucy dahil sa spell. Mabuti na lang ay nakuha ni Happy ang manika pero tinamaan siya ng kalaban pero nakuha pa rin ito ni Natsu kaya sinampal na naman siya sa mukha at tumalsik sa bato. Hanggang sa ma-corner si Lucy at pinahirapan ito, lumaban din ng pusa pero wala siyang kwenta sa kalaban. Nang maisipan ni Natsu na gamitin ang manika upang makontrol si Lucy at lumakas rin ito kaya pinaglaruan ito ng bida. Tapos nilagyan niya pa ng apoy saka pinadala kay Happy na lumipad ng mabilis at tuluyang binangga ng napakalakas si Hikaru kaya nanalo sila gamit ang manikang pinaglaruan pa rin ni Natsu kahit tapos na ang laban. Tinutulungan nila Lucy si Natsu sa pagka-stuck na parang stepbro. Nang maisip ni Happy na bakit hindi na lang ito gumamit ng apoy. Umatake si Meldy at napinsala nito si Juvia kahit tubig ang kanyang katawan. Hinahanap naman nila Natsu si Ziref nang ipaangat ni Happy ang paa ni Lucy gamit ang manika kaya kinuha ng dalaga ang manika at binaluktot ang pusa. Giit ni Natsu na papatayin nila ang mga kalaban dahil sinaktan nila ang master. Saka naisip ni Lucy na baka merong sasakyan ng mga kalaban kaya pinahanap kay Happy pero wala ng magic power. Si Kana naman ay hinahanap pa rin ng puntod ni Mavis upang ganap na maging S-rank wizard. At si Grey ay nakita si Altair na kamukha ng master niyang si Ol. Naiinip na si Blue Note na siyang pinakamalakas na tauhan ni Hades at pinayanig nito ang paligid. Kaya kapag may natalo pa daw na 7 King of Purgatory ay kikilos na siya. Nababahala naman sila Hal kay Blue Note dahil ibang level daw ang lakas nito, ngunit kinuha ni Dranbolt ang Crystal Ball dahil pag nalaman nito ng Council ay gagamitin ng mga ito ang Ethereum. Saka nagtungo siya sa ating mga bida para tulungan silang tumakas pero ayaw tumakas nila Natsu dahil nais nilang protektahan ang isla. Napansin ni Wendy na nagdilim ang kalangitan saka napabagsak ni Meldy si Juvia. Nag-transform si Erza at sumugod ngunit si Juvia pa rin ang pinupuntirya ni Meldy. Saka nais daw nitong patayin si Grey dahil ito ang pumatay sa ina ni Altair saka umatake ito kay Erza na nasa lag ng tubig ni Juvia. Dahil lumakas ito bigla nang malaman na nais patayin ni Meldy si Grey kaya pinatalsik ang kalaban. Saka sumugod at gumamit ng water nebula. Pinapalis na rin ito si Erza upang mahanap ang mga kaibigan ng
atakihin siya ni Meldy na kinalaban niya ng tubig. Tinukso ni Rusty si Azuma na natalo ng Fairy Tail. Sagot ng lalaki na may kakayahan kasi ang Fairy Tail na gawing lakas ang matinding pagnanais na iligtas ang mga kaibigan. Katulad na lang ng naramdaman ni Juvia, ngunit nahuli siya ni Meldy ng kapangyarihan nito at naglagay ng link kay Gray kaya nang masaktan si Juvia ay nasaktan din si Gray. Ngunit mas nagalit lang si Juvia kay Meldy. Saka sumugod ito at pinatalsik ang kalaban ngunit nasaktan din si Juvia sa ginawang atake pati na rin si Gray. Dahil pala nakipag-link din sa kanila si Meldy upang mapatay lang si Gray kahit magpakamatay na ito. Samantala hindi maintindihan ni Gray ang nangyayari. Ngunit tatapusin na ni Meldy ang buhay para mamatay na silang tatlo kaya inatake ni Juvia ang binti para mapigilan ito. Subalit mapilit si Meldy alang-alang kay Altair. Ngunit niyakap lang siya ni Juvia upang ipadama na mahalaga rin ang kanyang sariling buhay. Dahil nakalink sila ay naramdaman din ni Meldy ang napakabuting puso ni Juvia kaya napaiyak na lang din ito at naglaho ang link saka sila parehong bumagsak. Subalit si Gray ay nakita na ni Altair. Ngunit sinabi nitong kakampi daw siya ni Gray. Nagpalit ng damit si Lucy sa tulong ni Virgo. Si Wendy ay binigyan din nito ng damit habang si Carla ay dumating at sinabing masama din ang kalagayan nila Mira at Gajil. Saka sinabi ng mga Fairy Tail members na pigilan ni Dranbolt ang council dahil sila ang gagawa ng paraan sa Grimoire Heart. Giit ni Gray na hindi matutuwa ang ina ni Altair sa ginagawa nito. Depensa ng dalaga na kagustuhan daw ito mismo ni All. Hinahanap ni Erza ang mga kasama nang makita siya ni Azuma. Samantala uutusan pa lang sana ni Hades si Blue Note pero hindi na pala ito nakapaghintay. Nagbabantay naman sila Levi, Lysana at Lily sa mga sugatan sa camp. Nang dumating si Rusty Rose upang tapusin sila kaya nag-transform si Lily subalit halos wala na silang magic power. Sa kasamaang palad ay nakita pa nila Natsu si Blue Note na nag-uumapaw sa kapangyarihan na biglang pinalubog ang lupa na kinaroroonan nila na nakikita din ng mga kasama sa malayo. Tapos nais din itong malaman kung nasaan ang libingan ni Mavis. Samantala nahanap na rin ni Kana ang libingan ng First Master na si Mavis. Ngunit nang hawakan ay nakita niyang merong seal. Giit nila Natsu na hindi nila alam kung nasaan ang hinahanap nito. Giit ni Blue Note na nandoon kasi ang tinatawag na Fairy Glitter na kasing lakas daw ng Fairy Law habang isa-isa silang ginagamitan nito ng gravity kaya hindi sila makapalag sa lalaki. Kaya pala gustong-gusto ni Kana na maging malakas ay upang maalala siya at kilalanin ng kanyang ama na si Gildarts. Dahil sa tuwing umuuwi si Gildarts sa guild mula sa quest ay hindi pa rin ito naalalang si Kana ay kanyang anak kaya muli na itong umalis. Dahil dito ay sumali na lang din siya sa Fairy Tail at natuto siya ng card magic. Subalit hindi niya pa rin masabi kay Gildarts ang katotohanan. Kaya nagpa siya siyang sabihin ito kay Gildarts kapag naging Class S Wizard na siya. Nang makita sa card na nangangailangan ng tulong si Lucy ay napaiyak na lang siya dahil inuna niya pa ang hangarin kaysa mga kaibigan. Ngunit kinuha niya pa rin ito upang magkaroon ng kapangyarihan na iligtas ang mga kaibigan. At dininig naman siya ni Mavis kaya binigyan siya ng Fairy Glitter saka tumakbo upang subukang iligtas sila Lucy. Pagdating ay inatake niya agad si Blue Note saka tumalon para gamitin ang Fairy Glitter ngunit napigilan siya nito. Ngunit hindi pa rin siya sumuko kaya pinasabog silang lahat ni Blue Note saka ito gumamit ng gravity sa buong paligid. Dahil kukunin niya daw ang Fairy Glitter mula kay Kana kaya pinalutang ang dalaga at pinahirapan. Dahil dito ay nagbuga ng apoy si Natsu sa lupa para makatakas subalit pinatalsik sila nito sa malayo. Ngunit nakatakas si Kana at balak gamitin ang Fairy Glitter na nagliwanag sa kalangitan at ipinang-atake kay Blue Note. Subalit sa tamang pagkakataon ay nakontra lang ito ng lalaki. At nagbantang papatayin muna siya sa kakukunin ng Fairy Glitter. Mabuti na lang ay dumating si Gildarts upang ipagtanggol siya. Pinalabas na rin nito ang napakalakas niyang aura katulad ni Blue Note. Saka kinuha ang malaking bato at ginawang mga cube ngunit nakipagsabayan sa kanyang kamao ang kalaban na nagpatalsik sa mga kaibigan dahil sa impact. Hindi makapaniwala si Blue Note na may malakas na wizard ang Fairy Tail. Saka umalis na ang mga kasama para makakilo si Gildarts pero naiinis si Natsu dahil nais niyang manood. Giit nila Carla at Wendy na mas mahalaga ngayong mahanap nila ang iba pang kasama. Subalit nakita naman ni Rusty Rose ang mga ito. Nasa isang iglap ay pinagsusuntok sila Panther Lily, Levi, at Lysana. Ngunit bigla siyang pinatalsik nila Fried at Big Slow. Gumamit si Fried ng kapangyarihan at pinuntirya nito si Rusty na naglabas naman ng kanyang shield. Sa muling pag-atake ni Fried ay lumipad naman ito. Saka pinalabas ang halimaw na si Belfast the Windstorm. Ngunit pinasok ni Big Slow ang kaluluwa nito at saka pinasabog. Saka naman nag-transform si Fried at sinuntok ang kalaban na napabagsak. Subalit bumangon ito at nagsummon ng panibagong halimaw kaya naisip ni Lily na kung anong maisip ni Rusty ay nagagawa nitong totoong nilalang. Samantala patuloy ang tagisan ng lakas nila Blue Note at Gildarts. Sa di kalayuan ay naglalaban din sila Erza at Azuma kung saan pinasabog ito ni Erza ng Photon Slicer, ngunit hindi pa rin ito natatalo. Dahil sa magandang laban ay ginanahan pa si Azuma kaya nagpalabas ng mga ugat at sumanib din siya sa puno. At dahil sa kanyang kapangyarihan ay nagsimula ding gumuho ang pinakamalaking puno sa Tenru Island. Dahil dito ay nawalan ng lakas ang mga kasapi ng Fairy Tail kaya nabugbog na sila Fried at Big
Bigslow. Maging si Gildarts ay nanghihina dahil alam ng dating master na si Hades na sa malaking puno nang gagaling ang magic power ng fairy tail. Pero hindi daw tinanggal ni Azuma ang magic power ni Erza upang magkaroon sila ng magandang labanan. Alam ni Altair na kagagawa nito ni Azuma. Gumamit ng Heaven's Will armor si Erza ngunit ginamit ni Azuma ang mga ugat na shield. At ginamit rin ng mga ito na pang-atake sa dalaga na hindi na nito napigilan sa kasinuntok ng malaking kamay. Ngunit muli itong nag-transform at tinatamaan na si Azuma dahil sa bilis. Pero nang si Erza ang inatake ng ugat ay gumamit siya ng adamantine armor. Pinaulanan nito ni Azuma ng napakaraming mga atake ngunit tumakas si Erza at inatake siya ng sibat nito. Kalaunan ay inabangan niya ang dalaga na nasuntok at tumalsik sa malayo. Ibinalik naman ni Erza ang kanyang paboritong armor saka ito nakipagsuntukan, ngunit nahuli siya nito at pinasabog pa. Kaya hinagis niya ang sibat na muntik nang matuhog si Azuma, saka binalibag ito sa isang puno, ngunit tinamaan din niya ng ugat si Erza Scarlet. Gumamit ang dalaga ng purgatory armor at hiniwa ito ngunit palaging nakakatakas. Saka nahuli ang kanyang mga paa at sinunog siya ng tower burst. Pagkatapos ay nakitang lupaypay si Erza Scarlet, kaya ginamit niya na lang ang normal na kasuotan upang mag-focus ng magic power sa kanyang espada at sa kanyang pagsugod ay nahuli naman siya ng mga ugat. Saka muli siya nitong sinunog gamit ang mapaminsalang teknik at tuluyang napabagsak. Samantala habang nakakulong si Jelal ay nagbabanggit ito ng mga salita dahil naramdaman niyang nasa panganib si Erza. Nang mapansin siya ng mga bantay ay pinahirapan pa siya ng mga ito, at nais din ni Nadaro na magmakaawa ito sa kanya ng pagkain. Subalit si Erza pa rin ang iniisip ni Jelal. Samantala nagising na si Erza kaya nagtataka si Azuma kung saan ito kumukuha ng magic power. Kalaunan ay sumugod pa ito at hindi tinigilan ang kalaban ng espada nito saka nahiwa din niya ang malaking kamay. Hindi sigurado si Erza kung sapat pa ang magic power na taglay ngunit sumugod pa rin siya at hindi ito tinigilan pero umaatake rin si Azuma sa kanya ngunit wala siyang balak sumuko sa mga ugat nito. Kaso nahuli na naman siya kaya pinalabas ni Azuma ang pinakamalakas niyang atake upang matapos si Erza. Subalit nang maalala ni Titania ang mga kaibigan ay nagkaroon na naman siya ng panibagong lakas kaya sumugod ito at tuluyang hiniwa ang kanyang katunggali kaya natuwa rin si Jelal. Dahil sa pinsalang natamo ni Azuma ay tuluyan na siyang kinain ng mga halaman dahil epekto din daw ito ng lost magic na kanyang inabuso. At bago ito maglaho ay sinabi nitong pakay nilang makamtan ng primordial magic na siya ring pinangarap ni Jelal. Dahil natalo si Azuma ay nagbalik na ang mga magic power ng mga miyembro. Kaya naman kawawa na ulit si Rusty Rose kina Bigslow at Freed. Kinakawawa naman ni Blue Note si Gildarts ngunit nang magbalik ang kapangyarihan nito bigla siyang pinatalsik ng lalaki. Na ikinatuwa na nito dahil nais niyang gamitin ang black hole kay Gildarts. Si Rusty Rose naman ay ginamit na rin ang kanyang ultimate spell na nambihag sa Fairy Tail members. Dahil dito ay kinontrol ni Bigslow si Elfman na walang awang binugbog si Rusty Rose kaya nakatakas ang mga kasama at tinulungan naman ni Lysana si Freed. Samantala ang black hole ni Blue Note ay pinaglaho lang ni Gildarts gamit ang kapangyarihan nito sa kanya na uppercut ang tulonggas na lumipad ng napakataas. Si Freed naman ay hiniwa si Rusty gamit ang teknik nito. Giit ni Altair na bahala na si Gray kung maniniwala ito sa sinabi niyang kagustuhan ni Ul ang kanyang nais gawin. Kaya kung nais daw tumulong ni Gray ay ialay niya ang buhay upang masil si Hades gamit ang ice shell. At naniwala naman si Gray na gawin ito. Pagdating nila Natsu ay nakita ang sugatan ng mga kaibigan. Nakita rin nila ang natalo na si Rusty. Dahil sa nakita ay nag-init ang dugo ni Natsu. Nakipagkita si Altair kay Meldy kasama si Zeref. At sinabi nitong hindi nila kalaban si Gray dahil isa itong puppet upang matalo si Hades at mapasa kanya ang kapangyarihan kaya itatago daw nila si Zeref. Ngunit bago umalis ay nais niya pampatayin si Juvia ngunit ipinagtanggol ito ni Gray dahil hindi ito uto-uto. Dahil dito ay lumabas ang tunay na kulay ni Altair na nais na siyang patayin kaya sumugod si Gray at inumbag ang beach. Ngunit nakatumbling ito. Nagising si Juvia sa boses ni Gray at ipinahabol si Meldy pero nabali ang legs nito ngunit gumapang pa rin siya dahil utos ng crush. Inatake siya ng mga crystal ball ni Altair kaya gumamit siya ng ice make lance ngunit naglaho lang ito dahil sa time arc. Sunod ay gumawa si Gray ng malaking maso pero naglaho lang din saka siya inatake ng mga crystal ball. Giit ni Altair na pangontra ang kanyang magic sa ice magic dahil nais niyang patayin ang kanyang ina. Saka nito tinamaan ng binata ng maraming ball ang kristal. Kahit anong gawin ng ice wizard ay wala talagang kwenta ang kanyang yelo kaya sumugod siya ngunit siya pa ang binalibag nito. Ngunit gumamit pa rin siya ng yelo at nilagyan ito ng dugo kaya tuluyan itong napinsala si Altair dahil hindi niya nakokontrol ang oras ng mga may buhay dahil sa dugo. Subalit gumamit na rin ng ice magic si Altair na katulad ng teknik na ginagamit ng nanay nitong si Ul. Pero nang matuwa si Gray dahil sa nakita ay muli siyang inatake ng dalaga ngunit agad ding sumugod ang ice wizard patungo sa kanya kaya gumulong-gulong sila hanggang sa mahulog sa bangin patungo sa dagat. Sa nakaraan ay araw-araw na pinag-eksperimentohan sa isang magic development facility si Altair sa masakit na pamamaraan
namaraan. Isang gabi ay napasabog ni Altair ang silid, dahilan para makatakas siya sa lugar. Ngunit nang makita niya muli ang nanay na si Ol ay meron na itong mga estudyante na ipinalit sa kanya. Kaya nagpa siya siyang magbalik sa magic development upang makakuha ng malakas na mahika. At hindi nila alam na si Brain pala ang isang namumuno dito. Subalit nag-overload ang device at napasabog nito ang buong facility. Nang malaman niya ang tungkol kay Zeref ay nakilala niya rin si Hades na nagpakilala sa kanya sa kapangyarihan ng Arc of Time. Sa present ay nasa ilalim sila ng tubig nang magtagisan sila ng mga yelo at may narinig si Altair na humihingi ng tulong. Dahil alaala niya pala ito nang humingi ng tulong si Ol sa magic development dahil may abnormal level si Altair ng magic power sa katawan na naging mapanganib sa sarili. Ngunit nagsinungaling si Brain na namatay ang anak ni Ol pero ang totoo ay ginawa lang itong guinea pig. Dahil sa mga nalaman ay hindi na siya nakailag sa atake ni Gray kaya natrap siya sa malaking sibat. Sa kakinwento ni Gray na hindi siya makalimutan ng kanyang ina kahit sinabi sa magic development na namatay ito. Dahil dito ay hindi na lumaban si Altair dahil wala na siyang rason para maging masama. Dahil sa mga pagkidlat ay natatakot si Lily na ayaw niyang aminin sa mga pusa. Saka nagpa siya si Natsu na sumugod na sila. At sila Fried at Big Slow naman ang may iwan para magbantay. Nais din sumama ni Wendy para sa support magic. Maging sila Lily ay nais sumama habang sila Levi at Lysana ay magbabantay din. Ngunit bago umalis ay nagbilin si Lysana na manatili sa tabi ni Natsu dahil mas lumalakas ito pag merong pinoprotektahang kaibigan. Gumagapang pa rin si Juvia nang dumating si Zancro dahil tinatakas na ni Meldy si Zeref kaya inatake sila ng Godslayer roar nito. Subalit sa kanilang pagsasagutan ay nagising si Zeref at tinawag ang Acnologia. Kaya sa isang iglap ay nag-blackout ang paligid at nawala ng malay si Zancro. Giit ni Zeref na wala siyang gustong kampihan pero kailangan ng magwakas ang era pero bago yun mangyari ay inaasahan niyang matatalo na siya ni Natsu. Samantala narinig ni Dranbolt na tinawag ni Zeref ang Acnologia. Nanghihina na si Gray nang alalayan siya ni Erza. Saka nando na rin sila Natsu. Napahanga daw si Hades dahil natalo ang kanyang mga tauhan. Habang sa ibaba ay naghihintay lang sila Natsu pero binaliwala lang sila nito. Kaya inutusan ni Natsu sila Happy na pasukin ang ship at wasakin ang makina nito. Pagkatapos maglagay ng Troya spell ni Wendy kay Natsu ay gumawa na si Gray ng hagdan patungo sa barko. At sa itaas ay agad na sinalakay ng bida si Hades kaso napigilan ng apoy. Saka umatake na rin sila Erza at Gray ng mga espada nila. Si Lucy naman ay ginamit si Taurus na tinaga si Hades ng axe sa ulo. Saka binigyan sila ng support magic ni Wendy kaya mabilis nilang kinakalaban ang master ng Grimoire Heart ngunit nalagyan nito ng kadene si Erza na inihagis patungo kay Gray. Subalit inatake siya ni Natsu ng wing attack kaso nilagyan siya nito ng kadene at winasiwas na pinutol naman ni Erza. Tapos tinulungan ni Gray si Natsu upang makasugod saka umatake sila Wendy at Scorpio na nagsanib sa katawan ni Natsu Dragneel. Hanggang sa tamaan ng napakatinding atake si Hades. Subalit na natili itong nakatayo at nagbantang papatayin na talaga sila nito. At sa isang iglap ay naglaho si Wendy sa kanilang harapan. Mabuti na lang ay nailigtas ito ni Horology M. Kaya naman ligtas na nakabalik sa kanila si Wendy. Nagtataka si Natsu kung ba't kilala nito si Makarov. Kaya nagpakilala si Hades na siya ang ikalawang master na si Master Prek. Nang sumugod si Natsu ay inatake siya nito, saka pinuntirya din ang mga kaibigan at nahuli sila Lucy at Erza saka pinasabog. Saka pinagbabaril sila nito para pahirapan. Natatakot na sila lahal nang malaman kay Dranbolt na binanggit ni Zeref ang Acnologia. Giit ni Hades na binago daw ni Makarov ang guild. Ngunit pinagtanggol ni Natsu na tama ang ikatlong master na si Makarov kaya pinahirapan pa siya nito nang walang tigil hanggang sa tapusin siya nito nang biglang lumakas ang kidlat at napigilan si Hades dahil dumating pala si Laxus na hinedbat ang matanda. Nakipagsabayan ng aura si Laxus kay Hades. Saka mabilis na inatake ang matanda gamit ang thunder magic nito. Samantala gumagawa ng mga defense barrier sila Levi at Fried para sa mga sugatang kasama. Nang magising si Elfman ay tinukso ito ng kapatid dahil habang natutulog ay binabanggit daw nito ang pangalan ni Evergreen. Si Rusty Rose ay ipinaagos si Big Slow upang hindi malaman ng mga kalaban ang kanilang lokasyon. Ngunit bigla itong nasaktan dahil sa atake ni Yamazo. Saka nagpaulan pa ng mga itlog ang manok na puti pero meron silang guard barrier. Natanggal ni Yamazo ang writing magic at si Elfman ay tinamaan ng atake ni Hikaru. Muling bumangon si Big Slow at inatake si Koazo ng mga babies ngunit naprotektahan ni Yamazo ang sarili at si Lysana ay pinagkakalmot si Hikaru ngunit nadibdiban siya nito. At nakakuha pa ito ng buhok ni Elfman na nilagay niya sa manika. Tapos ginawa niyang bakal at ipinang-atake si Elfman patungo kay Lysana hanggang sa tamaan ng dalaga. Samantala sa kanilang guild ay mapapansin na dumami ang mga miyembro dahil sa mga recognition na natatanggap ng kanilang guild pero iba pa rin ang saya kapag nandoon sila Natsu. Kailangan nilang maghiwalay upang mahanap ang nagpapaandar ng barko kaya napilitan si Lily kahit natatakot siya sa kidlat. Isa-isa nilang binuksan ang mga pinto na magulat si Lily kaya natanggal niya ang isang doorknob na nilagay niya sa likod.
Biglang inatake ni Kana ang dalawang pangit dahil upset siyang sinira nila ang S-Rank Wizard Trial. Gumamit ng Thunder Dragon's Roar si Laxus at inatake naman siya ng kadena ni Hades, saka ginamit nito ang malaking bola na muntik ng tamaan si Lucy at susuntok sana si Laxus nang pinatalsik siya ng kalaban. Saka nilagyan ng Amaterasu formula at pinasabog siya nito. Ngunit nakatakas pa rin si Laxus at sinipa ang matanda sa likod. Kaya nagalit si Hades at nagsabayan sila ng mga mahika. Nahuli ni Hikaru si Lysana nang pinasabog ito ni Kana kaya sumugod ito sa kanya ngunit kinoryente naman niya ang pangit pero hindi ito nasaktan. Subalit hindi tumigil si Kana sa pag-atake ng iba't ibang mga barahan nito. Saka dumating din si Levi para tumulong kaya na-excite lalo si Hikaru sa tatlong chicks at naisip na mga babae niya ang mga ito. Ngunit nang tumanggi sila ay inatake niya ang tatlo habang umiiyak. Nahulog ito sa ginawang trap ni Levi at sinunog naman ito ni Kana saka dinaganan ng penguin ni Lysana ngunit ito pala ay si Elfman dahil nakipagpalit ng posisyon si Hikaru. Kaso hindi naman siya makadaan sa enchantment na nilagay ni Fried kaya na-trap na ito. Saka binigyan ng dalawa ng kapangyarihan si Lysana upang makaatake ito ng dalawang elemento sa pangit na napatalsik ng malayo. Sa kasamaang palad ay napinsala na rin si Laxus dahil sa mahikang ginamit ni Hades. Kaya tatapusin na siya ng kalaban subalit bago siya tamaan ay ibinigay niya ang lakas kay Natsu. Dahil dito ay nagkaroon na rin ng kidlat ang bida. Kaya pinagsama nito ang kuryente at ang apoy upang mas maging mapaminsala. Napilitan ng umalis sila Lahal at Dranbolt para mag-report sa Magic Council kahit pa marami ang masasawi sa isla. Nagtagisan sila Yamazo at Fried ng mga enchantment magic ngunit natalo ang depensa ni Fried. Si Bixlo ay nakipagtirahan ng mga atake sa manok na puti kaya naluto ang itlog na kinain ni Elfman para mabawi ang lakas. Pinagsama ni Natsu ang kidlat at apoy saka sinuntok sa pagmumukha si Hades saka sinipa ito ngunit natanggal ang apoy kaya kinoryente naman ang matanda. Ipinangatake ni Koazo ang mga itlog ngunit susuntukin siya ni Elfman na sinalag ni Yamazo ng enchantment saka pinatalsik siya. Umatake din si Fried at sumanib ang atake sa mga babies ni Bixlo hanggang sa tamaan ng mga ito si Koazo saka sinuntok ni Elfman at pinigilan din ni Fried si Yamazo kaya nasuntok pa ang isa. Samantala nagawa pang matalo ni Yamazo si Fried ngunit dumating si Elfman at inumbag ang kalaban. Kasalukuyang nagwawala si Natsu sa barko at tuluyang gumamit ng malakas na kapangyarihan para tapusin si Hades, subalit nakatakas ito at nahuli siya ng kadena, ngunit natanggal lang ito ng ating bida. Saka gumamit ng Lightning Flame Dragon Roar sa mukha ng villain na tumagos pa sa barko sa sobrang lakas kaya nakita rin ng mga kaibigan na nasa isla. Dahil sa malakas na kapangyarihan ay naprito nito si Hades at bago pa siya mahulog ay iniligtas siya ni Lucy. Nasa loob ng vent ang tatlong pusa nang huminto si Happy kaya nagkaamuyan sila ng mga buti. Kaya nainis si Happy dahil alam niyang nasubsob si Lily sa buti ni Carla. Nakita na nila ang hinahanap na power source ngunit nakita nilang may buhay ito. Sa kasamaang palad ay muling bumangon si Hades. Saka binuksan nito ang isa pang mata at nagkaroon pa ng mas malakas na kapangyarihan ngunit wala na silang panglaban dito. Nakita naman ng mga exid ang puso ng Grimoire Heart na pinagmumulan ng kapangyarihan nito ngunit narinig sila ng mga bantay kaya napalaban si Lily gamit ang doorknob na nakuha niya. Saka nagpalaki ito at inumbag ang isa. Tapos nakakuha pa siya ng malaking espada at ito ang ipinanghiwa sa mga kalaban. Nagkataon namang lumalaki din ang sword na ito kaya nagustuhan ni Lily at sa isang atake nito ay talsik ang mga bantay. Ngunit marami pang kalaban kaya gumamit na si Lily ng kapangyarihan. Samantala hindi na nila alam ang gagawin dahil mas lumakas si Hades. Saka ito nagsimulang mag-cast ng arcane magic mula sa libro ni Zirep na nagpalabas ng mga halimaw sa paligid. At sa isa pa lang na halimaw ay siguradong hindi na nila kakayanin. Dahil sa tiwala ng mga kaibigan ay bumangon ang ating bida kaya nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang mga kasama at sabay-sabay na sumugod kaya pinaatake ni Hades ang mga halimaw ngunit nagpatuloy sila. Hanggang sa ihagis nila Wendy at Lucy si Natsu patungo kina Erza at Grey na sinipa nila papasugod kay Hades na nagtataglay ng kapangyarihan ng kasamaan at ginamit itong pang-atake sa bida na sumabog ng napakalakas sa barko. Dahil sa malakas na atake ng bida ay wasak ang mukha ni Hades. Nakita ni Lucy ang scarf nito na kinuha niya bago pa mahulog. Nagtataka naman si Hades kung bakit naglalaho ang kanyang magic power, hindi niya alam na winasak na pala nila Happy ang Grimoire Heart kaya naglaho na rin ang mga halimaw. Saka muli pang tumubo ang malaking puno sa isla dahil ginamit ni Altair ang kanyang kapangyarihan. Dahilan para magliwanag ang mga emblem ng fairy tale na nagbalik sa kanilang mga magic power subalit nabugbog pa rin si Natsu ni Master Hades gamit ang sariling lakas. Nang bumangon si Laxus at inumbag ito ngunit natalo din siya ng matanda kaya sama-sama na namang sumugod ang ating mga bida pero ginamit ni Hades ang natitirang magic power. Pinalabas ni Lucy si Capricorn at ginulpi ang dati niyang master. Si Wendy ay umatake na rin ng Sky Dragon Wing attack.
Saka gumawa si Gray ng malalaking espada na ipinang-atake sa kupal na matanda. Si Erza naman ay ginamit ang pentagram sword technique nito. Ngunit naghanda pa si Hades ng Grimoire Law, ngunit nauna si Natsu na gumamit ng Advanced Dragon Slayer Secret Art na pinagsamang apoy at kidlat na tuluyang tumapos sa hangal na Hades. Dahil dito ay tuluyang naipagtanggol ng ating mga bida ang kanilang guild. Subalit dumating sila Happy na hinahabol ng maraming alagad ng Grimoire Heart at wala na silang mga kapangyarihan. Ngunit dumating sila Makarov kasama ng iba pang mga miyembro. Nang makita rin ng mga ito na natalo si Master Hades ay nagtakbuhan sila. Hinahanap naman ni Gray si Juvia dahil hindi pa ito nakakabalik. Samantala nagkakahiyaan pa ang maglolo pero pinagalitan ito ng matanda dahil hindi na siya kasapi sa guild. Natuwa naman ang Raijin tribe nang makita ang kanilang leader. Nais pa rin ituloy ni Natsu ang S-rank wizard trial kaya nag-away sila ni Gajil, subalit bigla siyang nakatulog sa sobrang pagod. Binuhat ito ni Lucy kaya tinulungan na lang sila ni Capricorn na binitbit lang na parang bagay ang bida. Bago sila makaalis ay sinabi ni Hades na kung hindi siya tatapusin ngayon ay siguradong babawi siya sa fairy tale. Tinanong ni Makarov kung bakit ito naging masama. Giit ni Hades na sa kanyang paglalakbay ay nalaman niyang ang tunay na mundo para sa mga salamangkero ay ang Grand Magic World. Dahil ang mahika ay nagsimula naman talaga sa kadiliman. Sagot ni Makarov na hindi na mahalaga kung ano ang pinagmulan ng mahika dahil malaya silang gamitin ang mahika sa nais nilang paraan. Napakalakas humilik ng bida na ikinainis ni Elfman, si Lysana naman ay pinaglaruan ang buhok nito. Isinumbong ni Evergreen na minanyak daw siya ni Elfman. Kaya nagpaliwanag ang binata kay Laxus tungkol sa sinabi nito. Kailangan na daw umalis ni Capricorn pero may hindi ito masabi. Giit ni Lucy na wag na siyang mahiya, kaya sinabi ng Celestial Spirit na kailangan na daw mag-diet ni Lucy dahil napakabigat daw nito. Nang dumating si Juvia ay tumuwad ito kay Gray dahil nais niyang parusahan nito ang puwet niya dahil nakatakas daw si Zeref. Tinutokso naman ni Gildart si Laxus dahil natanggal ito sa guild. Sa kanais ni Natsu na labanan ito ngunit bagsak siya sa isang suntok. Samantalang si Gray ay hinabol ng puwet ni Juvia. At nakapila naman ang mga pasyente ni Wendy kaya si Erza naman daw ang bahala suot ang kanyang sexy nurse costume kaya pinilahan ng mga kalalakihan. Subalit pinahirapan lang sila ni Erza dahil wala itong alam sa pagiging nurse. Samantala umalis na rin sila Hades sakay ng nawasak nitong ship kasama ang mga natitirang tauhan. Sinabi naman ng master na pag-uwi daw nila sa guild ay kailangang magsuot ng mga sexing damit ang mga kababaihan na ikinainis ni Mira Jane. Di makakilos ang mga tauhan ni Hades dahil dumating si Zeref. Giit ni Zeref na isang kalokohan ng mga kinolekta nilang susi dahil nagising na daw siya. At napakarami daw nitong nasaksihan ng mga kaguluhan kaya napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay, subalit ito rin ang dahilan kung bakit kusang kumukuha ng mga kaluluwa ang sinumpa niyang katawan. Dagdag pa nitong dahil sa kasamaan nila Hades ay darating ang aknologiya upang wasakin ang kasalukuyan kaya kailangan nilang maparusahan dahil sila rin ang dahilan upang muling makalimot si Zeref sa kahalagahan ng buhay. Habang nasa bangka ay sinabi ni Altair na pwede silang magsimula muli ngunit tinanong ni Meldy kung siya ba ang nangwasak sa kanyang bayan na hindi naman itinanggi ng dalaga ngunit dahil sa pagsisisi ay bigla itong nagpakamatay at nahulog sa dagat. Subalit iniligtas ni Meldy upang muli silang magsimula ng panibagong buhay. Tuluyang tinapos ni Zeref si Hades saka naramdaman ang pagdating ng aknologiya. Nadismaya ang mga wizard dahil kanselado na ang S-class promotion. Ngunit nais pa rin magpatuloy ng bida kaya sinuntok ito ng kanilang master. Di makapaniwala si Laxus na nakasurvive pala si Lysana. Samantala nag-hot spring sila Lucy upang gumaling ang mga sugat at pasa. Habang kasama ni Natsu si Gildarts na mamingwit ng isda na napaka-boring daw pero favorite ito ni Happy. Dumating si Kana para sabihin ang katotohanan kaya kinuha ni Lucy si Natsu upang bigyan sila ng privacy. Kaya nasabi na rin ni Kana na si Gildarts ang tatay niya at siya ring dahilan kung ba't siya sumali sa fairy tale pero sa dami ng babae ni Gildarts ay hindi niya malaman kung sino ang ina na ikinagalit ni Kana. Pero niyakap siya ng ama dahil ito daw ay anak ni Cornelia na siyang tanging minahal niya ng totoo. Dahil nasabi na daw ito ng dalaga ay nabawasan na ang bigat ng kanyang dibdib. Napaiyak na lang ang pinakamalakas na fairy tale wizard at naalala noong bata pa ito kaya nangako siyang babawi sa mga pagkukulang sa anak. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi pa rin pinayagan ni Makarov na makabalik sa guild si Laxus ngunit tanggap naman ito ng apo. Nang marinig nila ang kakaibang tunog na inakala ni Happy na tiyan lang ni Lucy, naramdaman din ito ng iba pang mga guildmates kaya hindi napansin ni Gray na nakaupo siya sa puwet ni Juvia. Hanggang sa lumakas ng todo ang tunog nito na nalaman ni Wendy na isang dragon kaya sumakit ang matagal ng sugat ni Gildarts mula dito dahil dumating na doon ang kinatatakutang aknologiya na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Giit ni Gildarts na wala silang pag-asa dahil nakalaban niya na ito noon subalit tila sila talaga ang pakay nito kaya pinag-utos nitong tumakbo na sila sa yumanig ang buong isla at sa isang iglap ay naglaho ang gubat na nandoon kaya nagmadali na ang lahat na tumakas mula dito subalit hindi sila pakakawalan ng dragon. Tinamaan nito si Elfman na sinalo naman ni Evergreen ngunit pareho silang tinamaan kaya sumugod si Natsu na walang magawa sa dragon. Naghubad naman ng master at
nagpalaki upang makatakas ang kanyang mga anak at ito ang kanyang pinakahuling utos sa kanila. Nang pangunahan nito ni Laxus na napaluha ay napilitan na rin ng mga kasama na iwanan ang Master. Buong lakas na pinigilan ni Makarov ang aknolohiya subalit napakalakas nito kaya napatumba siya, subalit tumawa pa ang Master dahil nagampanan niya na ang pagiging magulang. Kaso nagbalik si Natsu at kinalaban nito saka napatalsik din si Makarov. At nakitang ayaw siyang iwanan ng kanyang mga miyembro kaya sama-sama silang umatake sa halimaw. At sa pangunguna ni Laxus ay sunod-sunod silang umatake ng mga malalakas na teknik na nagsama-sama at tumama sa dragon na nagpasabog dito habang sa malayo ay nanunood ang ika-unang Master. Subalit nakita ni Laxus na nakangiti pa ang dragon kaya muling umatake ang mga Dragon Slayer at tagumpay na napaatras ang aknolohiya. Pero muli itong bumangon na parang walang nangyari kahit ibinigay na nila ang lahat. Saka ito naman ang aatake kaya naghawak kamay na ang lahat ng kasapi ng Fairy Tail upang pagsamahin ang natitira nilang mahika at sama-sama rin silang inatake ng aknolohiya kaya nabura ang isla sa mapa. At kahit anong paghahanap ang gawin ay walang natagpuan. Makalipas ng 7 taon ay malaki na si Romeo na laging naghihintay sa pagbabalik nila Natsu. Napakarami na ring nagbago sa loob ng 7 taon dahil ngayon ay parang isang kulungan ng hayop ang kanilang guild house. Si Macau ang naging master ngunit palagi niyang kaaway si Wakaba at pakunti ng pakunti ang members nila dahil wala na ang malalakas. Tumaba ng todo si Droy at pamayat naman si Rides. Ngunit nang mapag-usapan nila si Levi ay natigilan ng mga ito, saka dumating ang pinagkakautangan nilang guild na Twilight Ogre para maningil. Wala silang pambayad kaya sinipa ng mga ito ang ika-4 na master, na pinigilan silang lumaban kaya winasak na lang ng mga ito ang mga kagamitan bago umalis. Nahulog naman ang drawing ni Rides kaya naalala nila ang mga malalakas na kasapi ng Fairy Tail na 7 taon nang naglaho kaya nais na nilang sumuko sa guild. Napaiyak na lang din si Macau dahil hindi niya na daw nakitang ngumiti si Romeo. Kalaunan ay Humanig dahil dumating ang Blue Pegasus Christina Advance Ship. Saka nagpakita si Ichiya subalit pagbagsak ay plakda ito. Bumaba din ang mga kasama at sinabi ng mga ito na dahil sa kanilang pananaliksik ay nakakita sila ng clue na nag-e-exist pa ang Tenru Island. Kaya agad na naglakbay ang grupo upang hanapin ito kaya na-excite sila Jet at Droy na makita si Levi pero ayaw nilang umasa para hindi sila masaktan. Tumigil bigla ang hangin at nakita nila ang isang elf at sa kumpas nito ay muling umakyat ang Tenru Island na iningatan nito ng 7 taon saka ito umalis. Agad silang nagtungo sa isla upang maghanap ng makita nila si Natsu. Sa guild ay hindi na daw naniniwala si Romeo na magbabalik pa sila Natsu. Tapos bumalik pa ang mga asungot para mambuli kaya lalabanan na ito ni Romeo. At bago nito mapatay ang bata ay biglang tumalsik ang pangit. Saka pinagbubugbog ang mga asungot dahil nagbalik na pala ang elite members ng Fairy Tail. Sa flashback ay nakita nila si Mavis na sinabing ginamit niya ang magic power ng mga members upang ma-activate ang Fairy Sphere na nagprotekta sa buong isla kasama na sila. At bago ito umalis ay binati nito si Makarov sa nabuong guild. Sa present naman ay naiiyak ang mga kasamahan sa tuwa. Pinakita ni Romeo ang mabahong apoy na natutunan kay Totem Arrow na ikinatuwa ni Gajil na isa na ngayong sensei. Samantala ayaw nang bawiin ni Makarov ang titulo ng master kay Macau upang makapagpahinga. Nagulat si Erza dahil ikinasal na sila Biska at Alzak at meron na silang baby. Saka nakita nila ang mga drawing ni Rides ngunit nadismaya si Wendy dahil wala pa rin siyang hinaharap kahit sa drawing. Natuwa si Makarov dahil nanatili si Kinana sa Fairy Tail. Saka dumating ang pamilyar na guild ng Lamia Scale na tumulong din sa paghahanap ng Tenru Island. Tapos na love at first sight pa si Leon kay Juvia. Si Gildarts ay tuwang-tuwa sa anak nito, at naging masaya ang lahat sa pagbabalik ng mga core members. Pagbalik ni Lucy ay umabot na ng 5 million ng rent dahil 7 taon siyang nawala kaya wala siyang pambayad. Kaya naisip niyang malaki talaga ang ipinagbago sa mga panahong nawala sila kaya nais niya rin dalawin ang ama. Giit ni Jura na magkakaroon daw sila ng meeting tungkol sa Black Wizard. Kinabukasan ay nagtungo si Lucy sa Love and Lucky Merchant Guild upang hanapin ang ama. Subalit nalaman niyang namatay na ito 1 buwan ang nakalipas. Kaya dinalaw ito kagad ni Lucy sa libingan dahil sa kasamaang palad ay hindi niya pa ito inabutan. Kinabukasan ay nagtungo sila Makarov sa Twilight Ogre upang ayusin ang kanilang gusot sa maayos na pamamaraan. Kaya nagpalaki si Makarov at nagtransform ang 2 dalaga upang turuan sila ng leksyon na naisip nila Macau na alam na nilang hindi usap lang ang gagawin nila. Samantala biglang kinuha si Lucy ng landlady at inihagi sa kanyang silid at nakita niyang napakalinis nito dahil palagi daw nililinis ng matanda at kinuha pa ang isa niyang damit. Nandoon din ang mga regalo ng kanyang ama tuwing kanyang kaarawan. At nabasa ang sulat ng ama para sa kanya, kaya kahit hindi sila close ng ama ay napaiyak na lang ang dalaga. Pagbaba ng landlady ay inakala nila Natsu na ito si Lucy pero sinabi nitong pabayaan muna nilang magluksa ang dalaga. Kinabukasan ay may nakita silang bagong misyon. Kaya agad nilang tinanggap dahil 4 na milyon ang reward nito. Pero nagpractice muna sila ng sayaw upang makapagpanggap na guest. Ngunit si Macau ay sinamantalang may sayaw si Mira na ikinainis ni Wakaba.
ba? Nag-aagawan sila Jet at Roy kay Levi ngunit isinayaw na ito ni Gajil. Nawala naman ng partner si Lucy kaya lumabas si Capricorn na mahusay pala sa pagsayaw. Nagtungo sila sa palasyo kung saan nakita ang napakagandang si Aceto na anak ng kliyente. Saka nagpakilala si Count Balsamico na mukhang kuyukot kaya natawa sila Natsu na sinapok naman ni Erza. Gihit ni Balsamico na pipili ang kanyang anak ng mapapangasawa sa Magic Ball na nagaganap lang tuwing ika-7 taon at kasabay nito ang pagpasa ng mamahaling singsing na nagmula sa kanilang angkan kaya kailangan nilang protektahan ito mula kay Velvino na may kakayahan daw magbago ng anyo at mangkopya ng mahika. Kapag nagtagumpay daw silang hulihin si Velvino ay magbibigay ito ng 4 na milyon. Bago magsimula ay nag-ayos muna ang mga babaeng wizard upang maghanda sa Magic Ball. Nang magsimula ang programa ay maayos naman ang lahat ng may magyaya kay Erza na sumayaw ngunit pinaikot-ikot niya lang ang lalaki. Si Lucy ay niyaya din sumayaw na inisip nila Warren na kaduda-duda. Si Elfman ay niyaya ng isang binibini, sila Natsu at Gray ay pinilit ng mga binibining mukhang buni kaya dinispatcha nila ang mga ito. Hindi makatanggi si Elfman sa nais ng dalaga kaya kinuha ito ni Gray upang malaman kung isa itong salamangkera. Nang biglang ipakita ng dalaga ang kapangyarihan nito, kaya nagpagalingan ng dalawa sa paglikha na na-enjoy ng mga tao sa party. Nang bumababa si Aceto ay pinangarap siya ng mga kalalakihan ngunit si Erza ang unang nakipagsayaw sa kanya, si Wendy ay niyaya din ng isang bata kaya nag-alala si Warren. At pagsapit ng 12 midnight ay ilalabas na nila ang singsing na target ni Velvino nang makita nila Warren ang isang bihag sa crystal ball kaya agad nila itong pinuntahan at iniligtas kaya nalaman nilang si Velvino ang kasayaw ngayon ni Wendy na ipinakita na ang tunay na anyo. Saka gumamit ng Roar of the Sky Dragon upang makuha ang singsing. Umatake si Natsu ngunit lahat ng kanyang teknik ay nakopya na rin pala ni Velvino kaya patas ang naging laban. Si Erza ay nag-transform kaya nag-transform na rin si Velvino dahil nakopya niya na ang lahat ng mga magic nila. Balak daw talagang pakasalan ni Velvino si Aceto dahil mga bata pa lang ay gusto niya na ito ngunit tutol ang ama dahil anak lang daw siya ng katulong ngunit hindi alam ni Aceto na ipinagtatabuyan pala ito ng kanyang ama. Pero handang ibigay ni Velvino ang lahat saka ito nag-propose na siya namang tinanggap ni Aceto pero nais niya munang magbayad si Velvino sa kulungan kaya nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Subalit dahil dito ay hindi magbabayad ang kliyente sa ating mga bida kaya nagsayaw na lang sila buong gabi. Sa tren ay masamang-masama ang pakiramdam ng bida at sa kasamaang palad ay naging immune na rin ito sa Troya spell ni Wendy kaya wala silang magawa. Nagbabantay sila sa cargo na maraming gold at kailangang makarating sa destinasyon ng ligtas. Subalit hindi nila alam na nakapasok na ang tatlong masasamang loob na matatambok ang mga puwet dahil sila ang Bat Jiggle Gang. Ngunit napansin nilang nandoon si Natsu kaya nagkunwari ang isa na tinutulungan niya ang bida habang ang dalawa ay nakitang may nagbabantay din sa loob. Kaya bumalik sila sa leader para sabihin ito habang walang magawa si Natsu dahil sa motion sickness. Dinala ng mga ito si Natsu sa loob ng cargo at nagpanggap na tumutulong. Nang biglang makidnap si Wendy saka pinakita ng mga ito ang mga naglalakihang puwet na nag-charge at umutot ng malakas kaya nahulog sila Lucy sa tulay. Na agad na kinuha ng dalawang pusa kaso nababahuan pa rin sila kaya tuluyang nahulog. Tapos pinaligiran si Wendy ng mga wet poo. Ngunit nakuha ni Flo ang atensyon ng mga ito dahil ang cute. Tapos kalaunan ay pinasabog nila ang dugtungan ng cargo upang maiwan ang mga ginto sa kanila saka ginamit ang malakas na utot upang makatakas. Pero naisip ni Wendy na titigil din ang cargo kaso hindi pala ito naisip ng mga pulpol kaya tumigil sila sa kawalan. Sinabi ng pinuno na everything is under control pero nabalian naman siya ng mga buto na pinagaling pa rin ni Wendy. Kaya habang nagpaplano ang tatlo ay sinabi ni Wendy na kakausapin niya na lang daw ang kliyente upang bigyan sila ng ginto at pumayag naman ang tatlo pero may balak pa rin silang mag-tridor. Umakyat sila sa bubong at gumamit ng Roar of the Sky Dragon ang bata upang makabalik sila sa tamang ruta na nakita nila Lucy. Dahil napakabait ni Wendy ay nais ng tatlo na gawin siyang pinuno. Pero balak lang pala ng mga ito na gamitin siya. Ngunit balak lang din magpanggap ni Wendy na kakampi nila kaya isinuot nito ang nakakahiyang costume. Kaya nang dumating sila Lucy ay ikinahiya niya ang sarili. Saka pinuntahan ni Happy si Natsu habang sila Lucy ay galit na galit sa tatlong itlog. Subalit niyaya na lang ni Wendy na sumali sa fairy tale ang mga ito kaya naiyak sila sa kabutihan ng dalaga. Kaso dumating na si Natsu na inis kaya pinatalsik niya ang tatlong bugok. Dahil matagal silang nakarating ay kalahati na lang daw ang ibabayad ng kliyente. Samantala ang tatlong bugok ay ginamit na naman ang utot ngunit tumalsik na naman sila sa kasyungahan. Isang serial jewel thief ang tinutukan nila ng baril ngunit natakot sila dahil isa pala itong invisible kaya pinagbabaril nila ito. Ito pala ang kwento sa novel na sinusulat ni Lucy pero ayaw niyang mabasa ito ng kahit na sino at tinukso-tukso pa ng pusa. Giit ni Natsu na kailangan nila ng tulong niya sa isang misyon kaya kinilig ito pero nagugutom lang pala ang dalawa kaya pinalaya sila. Nakita niya ang isang magic potion na matagal niya nang ginawa at naisipan itong ihalo sa kanyang bathtub. Ngunit pagkatapos niyang maligo ay naging isa siyang invisible. Kaya lumabas siya ng walang damit para walang makakita pero kinakabahan dahil baka biglang mawala ang epekto ng potion. Subalit naamoy ng aso at dinilaan pa siya nito sa
sa Mariang makiling kaya napatakbo at tapos nabangga sa mga bata na pinagkaguluhan siya kaya nakiliti at hinabol ng mga ito kaya nagtago siya sa sulok. Nang makarating siya sa guild ay nandoon ang lahat at pinag-uusapan pa siya ng mga ito saka sinabi ni Happy na masungit kasi siya kaya hindi nagkakaroon ng jowa na sinang-ayunan din ng kalalakihan. Sa sobrang inis ay tinapon niya ang alak kay Macau kaya nag-away sila ni Wakaba. Tapos piningot niya si Jet at pinagkamalan itong si Droy kaya nagsuntukan. Nasira din ang painting ni Rides kaya inihagis ang silya na tumama kay Natsu at binato din niya kay Gray kaya nagsuntukan at doon na nagsimula ang rumble sa guild. Pati si Erza ay tinamaan ng mesa kaya sumali ito ngunit naamoy ni Natsu si Lucy tapos nahawakan ng siopaw kaya nasampal at nalaman ng lahat na nandoon siya. Sinabi niya na rin ang sitwasyon at nanghingi ng tulong pero walang nakakaalam ng gagawin kaya susubukan daw nila Natsu ang apoy pero napaso lang si Lucy at hindi pa rin nakabalik sa dati. Naisip ni Rides na pintahan na lang siya para may makita sila pero nakialam si Happy at ang mga kaibigan. Sa huli ay idinikit na lang ni Mira ang picture sa magazine. Dumating naman sila Wendy na dala ang kanyang mga susi mula sa apartment at pinalabas ng dalaga si Gemini at ginaya nito ang itsura ni Lucy. Saka nagtulungan sila Levi at Fred na gumawa ng spell upang kontrahin ang potion pero walang nangyari. Kalaunan ay nawala na rin pati ang kanyang damit na ikinabahala ng mga kaibigan dahil nawawala na siya sa existence pati ang lahat ng bagay na tungkol sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makalimutan ng mga kaibigan. Subalit nang magyaya ng misyon si Natsu ay nabanggit niya ang pangalan ni Lucy kaya naalala ng mga kasama na siyang susi pala upang mawala ng bisa ang magic potion na kanyang ginamit. Subalit dahil kay Happy ay natapon ito kaya naglaho ang lahat ng mga guildmates. Isang simbahan na naman ang sinunog ng matindi na panaginip lang pala ni Tatang. Nababahala naman ang Magic Council dahil 30 simbahan na ang nasunog ngunit hindi pa nila matukoy ang salarin kaya marahang inutusan ni Grand Dome sila Hall na mag-imbestiga. Isang babaeng nagngangalang Michelle Lobster ang nagtungo sa guild upang hanapin si Lucy pero hindi siya nakikilala ng Celestial Wizard. Kaya sinabi ni Michelle na ipinadala siya ng yumaong tatay ni Lucy upang ibigay ang bagay na ito. Nang tignan ay nakabalot ito ngunit nang tanggalin ng bandage ay hindi nila malaman kung ano ito. Kalaunan ay sumama si Michelle sa apartment at dahil wala na rin itong pupuntahan ay pinayagan ito ni Lucy na samahan na lang siyang manirahan doon. Saka bumalik sila sa guild dahil doon na rin magtatrabaho si Michelle. Tuwang-tuwa ang anak nila Alzak na si Asuka kay Makarov. Saka nais din sumama ni Michelle sa misyon nila Lucy na pinayagan naman ng mga kasama. Dinala ni Erza ang karwahe na kanilang gagamitin saka sinabi niya ang plano na magtatago daw sila sa loob habang aakitin daw ni Lucy ang mga bandido. Pero ayaw sumakay ni Natsu dahil sa motion sickness. At nagpresenta naman si Michelle na samahan si Lucy sa unahan ng karwahe habang lumipad na lang sila Natsu at Happy. Nakita na sila ng mga bandido kaya inakit sila ni Lucy sa abot ng makakaya pero mga Becky pala ang mga ito kaya walang epekto. At pagbukas ay kay Gray pa naakit ang mga ito kaya nagalit si Erza dahil nasira ang kanyang plano. Aatakihin ng isa si Lucy kaya ginamit ni Michelle ang karwahe upang atakihin ito, saka hindi rin gumana ang sandata ni Lucy. Mabuti na lang ay dumating ang mga kaibigan upang talunin ang mga ito kaya nabihag nila ang lahat ng bandido. Samantala nagsagawa ng background check sila Macau kay Michelle upang makasiguro ngunit naawa pa sila sa nalaman dahil isa palang survivor si Michelle sa mga simbahan na sinunog. Naisip ni Michelle na magpatulong si Lucy sa guild kung ano ang bagay na ibinigay ng kanyang ama kaya gumawa siya ng request at handa naman silang tulungan ni Natsu. Nang mabatiwan ito ni Michelle ay gumalaw ang bagay saka lumabas ang mga tatak. Ngunit ang nasabi na lang ni Makarov ay wag na itong alamin ni Lucy. Ayaw munang sumama ni Lucy sa misyon dahil nais niya munang alamin ang tungkol sa ibinigay ng ama. Dahil dito ay sila Erza at Gray lang muna ang gagawa ng misyon kaya nainggit si Juvia. Sila Natsu at Happy naman ay namingwit para may hapunan. Nang makasalubong ni Laxus ang isang matapang na Vulcan kaya kinuryente na parang ipis at nakita ng mga wizard ang malakas na kuryente nito kaya agad na nagtungo sila Natsu at Gajil upang makipaglaban. Dumating nga si Laxus kasama ang Raijin tribe kaya nais nila Natsu at Gajil na kalabanin ito upang malaman kung sino talaga ang mas malakas. Nang dumating si Wendy at sinabing dapat ay pagplanuhan muna nila ang gagawing duelo na sinang-ayunan nila. At nabalitaan nila ito sa guild kaya naisip ng mga kasama na gumawa ng malaking event. Kaya pagsapit ng gabi ay parang may festival kaya kakanta sana si Mira kaso masakit daw ang lalamunan niya kaya si Gajil muna ang kumanta kahit wala siyang talent. Sa kalagitnaan ng misyon ay ang awkward ng pakiramdam ni Gray dahil sila lang dalawa habang nagmamasid sa malayo si Juvia upang bantayan ang crush. Nang matulog sila ay nakita ni Gray na maganda nga si Erza pag natutulog ngunit bigla itong nagising dahil oras na para sa misyon. Kagad nilang nakita ang mga magnanakaw ng ginto subalit may kasamang bodyguard ang mga ito na Vanish Brothers na noon ay tinalo ni Natsu kaya si Gray na daw ang bahala sa mga ito. Umatake ang magkapatid at nakailag ang binata saka umatake ng ice magic. Ngunit tinamaan naman siya ng kawali nito at ang isa ay tuluyan siyang binugbog. Tutulong na sana si Juvia ngunit sumigaw si Gray na siya na ang bahala. Saka muling sumugod ang mga ito at gumawa si Gray ng Icebringer swords na ipinangtapos sa isa
isa, at ginamit pang laban sa kawali ng kasama nito hanggang sa matalo ang dalawa. Dahil dito ay nabawi na nila ang mga ginto. Kinabukasan ay malapit na ang duelo ngunit nakonsensya pa si Wendy dahil imbis na mapigilan ito ay naging isang malaki pang event kaya sinumbong niya kay Makarov. Nakahanda na ang mga kalahok para sa inaabangan na duelo kung saan unang lalaban si Natsu kaya nagkaroon ng tensyon ng paligid dahil sa lakas ng kanilang magic power. Subalit pagsugod ng bida ay bagsak siya sa isang suntok lang na ikinadismaya ng mga tao. Saka hindi na rin matagpuan si Gajil sa takot kaya hinanap nila ito. Nang magkita ang maglolo ay umalis na si Laxus kaya nakiusap si Fried. Samantala nananaliksik pa rin sila Lucy tungkol sa bagay na ibinigay ng ama nang malaman na isa itong kamay ng orasan. At pagsapit ng hapon ay dumating ang mga kilalang mukha na tila may masamang pakay.